Maligayang pagdating sa kwento. Ang aking asawa ay lumipad patungong London para sa isang 10 araw na business trip. Hinatid ko siya mismo hanggang sa security gate ng Naya Terminal 3. Kinaumagahan, nakatanggap ako ng tawag mula sa pulisya. Natagpuan daw siya at isang babae, parehong hubot-hubad at patay, sa bathtub ng isang mansyon sa Tagaytay. Nang dumating ako at nakita ko ang mukha ng babae, isang alon ng kawalan ng paniniwala at kilabot ang bumalot sa akin. 6:00 na ng umaga at ang Metro Manila ay inaantok pa sa ilalim ng manipis na ulap. Ang tanging tunog ay ang ritmikong sutsot ng mga street sweeper na naglilinis ng aspalto. Isang nakakabagot na ugong na tumatagos hanggang kaluluwa. Pumarada ako sa harap ng terminal ng airport. Ang ginaw mula sa malakas na air conditioning sa loob ay nanpanginig sa akin habang lumalabas ito sa pinto. O baka ang lamig ay nagmula sa isang malabong pangitain na gumagapang sa aking isipan. Paglabas ng kotse, nakita ko ang aking asawa, si Daniel. Ang kanyang matangkad at matipunong pangangatawan ay hindi matatawaran sa suot niyang malutong na charcoal suit. Siya ang palaging sandigan ko. Ang nag-iisang bagay na nagpaparamdam sa akin ng kaligtasan pagkatapos ng mahahaba at nakaka-stress na oras sa pagtatrabaho sa mga malamig na bangkay. Nagmadali ako patungo sa trunk para tulungan siyang ilabas ang kanyang malaking maleta. Ang aking mga daliri ay hindi sinasadyang dumampi sa kanyang manggas at natigilan ako. Ang ikalawang butones sa manggas ng kanyang Amerikana ay maluwag, nakabitin sa isang hibla ng sinulid, isang matinding kaibahan sa kanyang karaniwang metikulosong itsura. Ang isang propesyonal na ugali na isinilang mula sa mga taon bilang isang medico-legal officer na pumapansin sa pinakamaliliit na detalye ay gumana. Kumunot ang noo ko. Teka lang, mahal. Malalaglag na yung butones mo. Kukunin ko lang ang sewing kit ko sa bag at aayusin ko. Hindi magandang tingnan na makikipagkita ka sa mga importanteng partner ng ganyan. Tumingin si Daniel sa ibaba. Pagkatapos ay marahang itinulak ang aking kamay palayo kasabay ng mahinang tawa. Ang kanyang boses ay mainit at malalim, ngunit may kakaibang pagmamadali rito. Huwag mo na alalahanin yan, Elena. Kung titigil pa tayo para dyan na yun, mahuhuli ako sa check-in. Ipapaayos ko na lang sa staff ng hotel pagdating ko doon. Masyado kang nag-aalala. Yumuko siya at binigyan ako ng mabilis at magaan na haliksano. Ang pamilyar niyang amoy ng cedarwood cologne na may halong kaunting bakas ng tabako ay pumuno sa aking pandama. Ito ang amoy ng aking asawa. Ang amoy ng seguridad na pinahahalagahan ko sa loob ng 7 taon. Ngunit sa araw na ito, pakiramdam ko ay malayo ito. Umiiwas. Pinanood ko siyang hilahin ang kanyang maleta patungo sa VIP security lane. Ang bahagyang pilay sa kanyang paglakad, isang permanenteng paalala ng aksidente sa motorsiklo, ilang taon na ang nakalilipas ng harangan niya ang sarili sa harap ko, ay nagpakirot sa aking puso. Bago siya tuluyang mawala sa likod ng mga otomatikong pinto ng salamin, biglang huminto si Daniel. Lumingon siya, tumingin pabalik sa akin, at kumaway ng may puwersa. Ang kanyang ngiti ay maliwanag sa ilalim ng maputlang dilaw na ilaw ng airport, ngunit ang kanyang mga mata ay may hawak na matinding kalungkutan, na parang sinusubukan niyang isaulo ang aking mukha sa huling pagkakataon. Nagmaneho ako pabalik sa lungsod habang nagsisimula ang rush hour sa umaga. Ang ingay ng mga busina ng sasakyan ay humila sa akin mula sa aking mga iniisip tungkol sa kakaibang tingin ng aking asawa. Ang aking telepono ay nag-buzz sa aking bag, isang text. Tiningnan ko ang screen. Isang abiso mula sa aming bangko. Isang malaking halaga ng pera ang kakatransfer lang sa aming joint account. Ang numero ay may napakaraming zero. Kinailangan ko pang tumabi sa gilid ng kalsada para mabasa ito ng malinaw.
Ang memo para sa transfer ay naglalaman lamang ng dalawang salita. Emergency Fund. Isang kilabot ang gumapang sa aking gulugod at ang malamig na pawis ay tumulo sa aking noo sa kabila ng pagiging todo ng aircon ng kotse. Sa mundo ng mataas na negosyo, may mga hindi nakasulat at madalas ay nakakatakot na mga patakaran. Isa na rito ang pag-liquidate ng mga asset o pag-set up ng emergency fund para sa iyong pamilya bago ang isang mapanganib na deal o kapag haharap ka sa legal na problema. Bakit emergency fund at hindi living expenses o investment gaya ng karaniwan niyang isinusulat? Ang dalawang salitang iyon ay nakaupo sa screen ng aking telepono tulad ng isang huling testamento, isang paghahanda para sa pinakamasamang sitwasyon na hindi niya magawang sabihin ng malakas. Sinubukan kong pakalmahin ang aking sarili. Sinasabi sa sarili ko na nag-iingat lang siya sa mahabang biyahe. Ngunit ang intuition ng isang asawa at ang instinkto ng isang taong humaharap sa kamatayan bilang kabuhayan ay sumisigaw na may mali. Nang gabing iyon, pagkatapos ng nakakapagod na araw sa pakikipagbuno sa mga case file at pagkabalisa, ay paidlip na sana ako nang tumunog ang telepono. Ang isang tawag sa hating gabi para sa isang mediko-legal ay hindi kailanman magandang senyales. Karaniwang nangangahulugan ito ng isang hindi natural na pagkamatay o isang madugong pinangyarihan ng krimen. Kinapa ko ang telepono. Ang caller ID ay nagpapakita na ito ay ang aking boss, ang hepe ng Homicide Division. Hello, ito si Dr. Elena Reyes? Ang boses ko ay paos dahil sa antok at tumataas na takot sa aking lalamunan. Ang kabilang linya ay tahimik ng ilang segundo. Tanging isang mabigat na buntong hininga at ang malayong wang-wang ng sirena ang naririnig. Ang boses ng aking boss, na karaniwang matalim at may awtoridad, ay nag-aalinlangan, puno ng hindi komportableng simpatya. Elena, kailangan mong huminahon. May tumawag na patrol unit. Natagpuan nila ang asawa mo. Napabalikwas ako sa kama. Ang puso ko ay kumakalabog sa aking tadyang. Natagpuan siya? Anong ibig mong sabihin? Nasa London siya. Ano bang pinagsasabi mo? Natagpuan siya sa isang mansyon sa Tagaytay. Bumaba ang boses ng boss ko. Ang bawat salita ay parang hampas ng martilyo sa aking mga eardrum. Kailangan mong ihanda ang sarili mo. Komplikado ang eksena. Wala na siya, Elena. Patay na siya. Dumulas ang telepono mula sa aking kamay. Tahimik na bumagsak sa kutson. Ang lahat ng tunog ay tila sinipsip sa isang black hole. Hindi maaari. Kaninang umaga lang, nakangiti siya sa akin. Ang butones sa manggas niya ay maluwag pa rin. Nakaupo ako na nagyeyelo sa dilim. Isang ginaw na tumatagos sa buto ang bumabalot sa akin. Ngunit alam kong hindi ako pwedeng bumigay. Hindi ngayon. Asawa niya ako. Pero isa rin akong medical legal officer. Kailangan kong pumunta doon. Kailangan ko siyang makita. Kahit sa huling pagkakataon. Nagmaneho ako na parang baliw sa gitna ng gabi. Ang aking nakapaang paa ay nakadiin sa silinyador. Ang makina ay umaatungal habang binabagtas ang tahimik na daan paakyat ng Tagaytay. Ang mansyon ay nakatayo na. Nakabukod sa gitna ng isang masukal na harden. Ang kumikislap na pula at asul na ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay humahawi sa mga puno. Naghahatid ng mga nakakatakot na anino sa mga pader na nababalutan ng lumot. Nang lumabas ako ng kotse, nanginginig ang mga binti ko, kaya halos matumba ako. Ngunit ang aking propesyonal na pagsasanay ay nagpilit sa akin na tumayo ng tuwid. Ang dilaw na police tape ay kumakawag sa hangin ng gabi, isang marupok na harang sa pagitan ng mundo ng mga buhay
at lupain ng mga patay sa loob. Nakita ako ng aking mga kasamahan. Ang kanilang mga tingin ay umiiwas sa akin o nakapako sa lupa. Walang nangahas na tumingin sa akin sa mata. Isang batang opisyal, si Officer Cruz, na karaniwang nakikipagbiruan sa akin, ay humakbang pasulong ng may pag-aalinlangan. Dr. Reyes, siguro hindi ka na dapat pumasok. Hayaan mo kaming tapusin ang pagproseso ng eksena at pwede mo na lang gawin ang identification mamaya. Hindi magandang tingnan. Tinabig ko ang kanyang braso. Ang boses ko ay napakalamig na parang banyaga kahit sa akin. Tumabi ka. Ako ang mediko legal at ako ang pamilya ng biktima. May karapatan akong malaman. Humakbang ako sa ilalim ng dilaw na tip. Ang unang tumama sa akin ay hindi ang pamilyar na amoy ng kamatayan, kundi ang matapang na baho ng mamahaling alak, matamis na pabango, at ang masangsang na usok ng isang sunob na narkotiko. Ang malaking sala ay isang kalamidad, ang resulta ng isang ligaw na party. Ang mga basyong bote ng alak ay nagkalat sa sahig at mga damit ay nakasabog sa mga pulang velvet na sofa. Ngunit wala sa mga ito ang nakatawag ng pansin ko. Naglakad ako ng diretso patungo sa banyo, kung saan ang mga flash ng kamera ng forensics team ay walang tigil na kumikislap. Sa malaking puting porselanang jacuzzi tub, ang aking asawang si Daniel ay nakaupo na. Ang ulo ay nakasandal sa gilid. Ang kanyang mga mata ay nakapikit na parang natutulog. Siya ay ganap na hubad. Ang kanyang balat ay may kulay na cherry pink, isang malinaw na senyales ng carbon monoxide poisoning o cyanide. Ngunit ang bagay na dumurog sa puso ko sa libu-libong piraso ay hindi ang kanyang pagkamatay. Ito ay ang babaeng nakahandusay sa tabi niya. Ang mahaba at basang buhok nito ay tumatakip sa kalahati ng muka. Ang kanyang hubad na braso ay nakadantay sa leeg ng aking asawa. Ang kanilang mga katawan ay magkakaugnay sa isang posisyong hubad at karnal na magpapapula at magpapalingon sa sinuman. Natigilan ako habang dahan-dahang inangat ng lead investigator ang buhok ng babae para kumuha ng litrato. Pamilyar ang muka. Si Clara, ang aking malayong pinsan na palagi kong minamahal at pinagkakatiwalaan. Si Clara ay 22 taong gulang pa lamang, isang senior sa kolehiyo. Madalas siyang pumunta sa amin para maghapunan. Tinatawag si Daniel na Tito Daniel sa kanyang matamis na boses. Isang alon ng pagduduwal ang umakyat mula sa aking tiyan. Kinailangan kong takpan ang aking bibig upang hindi magsuka doon mismo. Sa mata ng aking mga kasamahan, ito ay malinaw na kaso ng isang drug-fueled orgy na nauwi sa masama. Isang overdose sa gitna ng pagtatagpo. Isang kahiyahiyang katapusan para sa isang matagumpay na negosyante. Naririnig ko silang nagbubulungan sa likuran ko. Nagbubulungan tungkol sa kahalayan, pagtataksil, at ang kawawang tinuhog na asawa. Ngunit habang humuhupa ang unang gulat at sakit, ang aking professional na instinkto ay umangat, matalas at walang awa. Nagsuot ako ng pares ng latex gloves, huminga ng malalim para pigilan ang aking emosyon, at nilapitan ang katawan ng aking asawa. Hindi ko tiningnan ang kanyang muka o ang hubad na katawan na sumisigaw ng pagtataksil. Nag-focus ako sa mga biological signs. Dahan-dahan kong inangat ang kanyang mga balikat, sinusuri ang kanyang likod at puwit. Sa ilalim ng maliwanag na forensic light, nakita ko ang malalim na lila-pulang mansa ng livor mortis na nakapirme sa isang malaking patch. Ayon sa batas ng grabidad, kung ang isang tao ay namatay sa nakaupong posisyon sa isang bathtub, ang dugo ay maiipon sa pinakamababang bahagi ng katawan, ang puwit, hita at binti na bumubuo ng mga mansa doon. Ngunit sa katawan ng aking asawa, ang pamumuo ng dugo ay ganap na nasa kanyang likod
at likod ng kanyang mga braso. Pinatunayan nito na siya ay namatay sa nakatihaya na posisyon, nakahiga sa kanyang likod nang hindi bababa sa 4 na oras bago inilipat at inilagay sa ganitong nakaupong posisyon. Humarap ako sa aking boss. Ang aking mga mata ay tuyo at matigas. Stage ng crime scene na to. Hindi siya namatay sa tub na ito. Namatay siya nang nakahiga ng patag sa isang matigas na ibabaw. May naglipat sa kanya dito pagkatapos at inayos siya ng ganito. Tumahimik ang kwarto. Kahit ang mga shutter ng camera ay tumigil. Ang aking deklarasyon ay parang isang timba ng malamig na tubig sa kanilang mga maling akala. Ang mga patay ay hindi nagsisinungaling. Ang pattern ng livor mortis ay ang mga pinakatapat na saksi na naglalantad sa padalos-dalos na palabas ng pumatay. Ang aking asawa ay hindi namatay sa isang mahalay na aksidente. Siya ay pinatay at ang kanyang reputasyon ay binababoy kahit pagkatapos ng kanyang huling hininga. Ang tili ng mga gulong sa labas ng gate ng mansyon ay sinundan ng matalim at mabilis na click-clack ng high heels sa semento, isang tunog na pumukpok sa aking dibdib. Bago ako makalingon, isang madilim na figura ang sumugod papasok, nagdadala ng malamig na hangin at ang matapang na amoy ng oud na pabango. Pak! Isang masakit na sampal ang dumapo sa aking kaliwang pisingi ng napakalakas kaya umikot ang aking paningin. Ang lasa ng dugo ay pumuno sa aking bibig. Umatras ako. Hawak ang aking nag-iinit na muka at tumingala sa babaeng sumampal sa akin. Si Doña Elvira, ang aking binan. Ang kanyang eleganteng itim na seda na damit ay malinis, ngunit ang kanyang muka ay baluktot sa galit. Nakatayo sa likuran niya si Marco, ang aking bayaw, na inaayos ang kanyang salamin na may gintong hiyas habang may hindi matukoy na ekspresyon. Isinumpa ka, tingnan mo ang ginawa mo, tili ni Doña Elvira. Ang kanyang nanginginig na daliri ay nakaturo sa aking muka. Sinabi ko na sa iyo sa simula pa lang na malas ka, na magdadala ka ng kapahamakan sa pamilyang ito. At ngayon, tingnan mo, patay na siya. Hubad sa bathtub kasama ang isang babaeng bayaran. Alam mo ba kung anong kahihiyan ang dinala mo sa aming pangalan? Niluno ko ang maalat na lasa ng dugo, sinusubukang panatilihing matatag ang boses ko. Doña Elvira, alam kong nasasaktan kayo, pero may higit pa rito. Ang livor mortis sa katawan ni Daniel ay hindi tugma sa posisyon kung saan siya natagpuan. Hinihinala ko na ang eksena ay itinanim lamang. Kailangan nating... Tumahimik ka! Sigaw ni Doña Elvira. Pinuputol ang sasabihin ko. Walang awa sa kanyang mga mata. Puro pandidire at kalkulasyon lamang. Anong gagawin mo? Hihiwain siya? Gusto mong makita ng buong mundo nilapastang ang katawan ng anak ko at pantawanan ng pamilyang ito? Gusto mong bumagsak ang stock ng kumpanya bukas? Sa sandaling yon, dahan-dahang humakbang si Marco pasulong. Ipinatong niya ang isang nagpapakalmang kamay sa balikat ng kanyang ina, saka humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng malamig sa likod ng kanyang salamin. Humugot siya ng makapal na stack ng mga litrato mula sa kanyang crocodile leather na briefcase at inihagis ang mga ito sa salaming mesa sa harap ng aking boss at ng investigation team. Naggalat ang mga litrato na nagpapakita ng mga larawan ni na Daniel at Clara na pumapasok sa isang hotel, kumakain ng matalik at kahit ilang malalabong kuha nila sa loob ng kotse. Elena, alam kong nabigla ka, sabi ni Marco. Ang kanyang tono ay mapanlinlang na kalmado at makatwiran, ngunit ang bawat salita ay parang patalim. Ngunit ang katotohanan ay nasa harap mo na. Si Daniel at si Clara ay nagkikita na sa loob ng higit sa 1 taon. Alam naming lahat. Inilihim lang namin sa'yo para mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Ngayong gabi, lihim niyang inurong ang flight niya para makipagkita kay Clara dito.
Sa kasamaang palad, gumamit sila ng sobrang daming droga at nauwi ito sa aksidente. Ito ay pribadong bagay ng pamilya. Ayaw naming isapubliko ito. Tinitigan ko ang mga litrato, ang mga anggulo, ang ilaw, ang lahat ay perpektong inayos para maniwala ang tumitingin na may relasyon sila. Ngunit kilala ko si Daniel at mas kilala ko si Clara. May nobyo siya sa probinsya. Iginagalang niya si Daniel bilang isang ama. Ito ay isang lantarang kasinungalingan. Imposible! Napasinghap ako, sumugod patungo sa lead investigator. Detective, tingnan mong mabuti. Ang pamumuo ng dugo ay nasa likod niya. Namatay siya ng nakahiga. Ang mga larawang ito ay manipulahin. Staged ang lahat. Kailangan nating magsagawa ng autopsy. Kailangan. Tumingin sa akin ang detective ng may awa. Pagkatapos ay sumulyap kay Marco. Walang sinabi si Marco. Kinuha lang niya ang kanyang telepono, nagdial ng numero, at inilagay ito sa speaker. Isang makapangyarihang boses ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang linya. Napaka-autoridad na napaunat ng tayo ang bawat opisyal sa silid. Ito ang boses ng isang mataas na opisyal sa NBI, isang kaibigan ng pamilya na madalas banggitin ng mga reyes sa mga handaan. Tungkol sa insidente sa mansyon sa Tagaytay, nais ng pamilya na huwag lapastanganin ang katawan para sa personal na mga dahilan. Siguraduhin na ito ay malulutas ng mabilis. Ibigay ang katawan sa pamilya para sa mga pagsasaayos ng libing at ilayo ang press dito. Maaari itong makasira sa reputasyon ng isa sa mga pangunahing korporasyon ng bansa. Natapos ang tawag. Bumuntong hininga ang detective at humarap sa akin, puno ng kawalan ng magawa ang kanyang mga mata. Paumanhin, Dr. Reyes. Kailangan naming i-release ang katawan. Pumirma ang pamilya ng waiver, tumatanggi sa autopsy. Nakatayo ako na parang ipinako sa kinatatayuan. Pinapanood habang ang mga tauhan mula sa pribadong punerarya na inupahan ni Marco ay nagsimulang bitbitin ang katawan ng aking asawa. Isinara nila siya sa loob ng isang malamig na itim na body bag. Ang tunog ng zipper ay tumarak sa aking kaluluwa. Napagtanto ko na nag-iisa ako sa laban na ito. Wala silang pakialam kung paano namatay si Daniel. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang kanilang reputasyon, ang mga numero sa stock market. Sa kanilang mga mata, ang buhay ni Daniel ay isa lamang insidente, isang crisis sa PR na dapat ayusin sa lalong madaling panahon. Pinanood ko si Marco na nagbidirekta sa mga lalaki. Ang Patek Philippe sa kanyang pulso ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng forensic. Lumingon siya at tumingin sa akin, isang bahagyang, mapanghamong nisi sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing, talo ka na. Ang high-end na pribadong punerarya ay nakatago sa isang pine forest sa labas ng lungsod. Inupahan ng pamilya Reyes ang buong pasilidad para sa mabilisang pribadong serbisyo at cremation. Walang malulungkot na himno, walang mahabang pila ng mga nakikiramay. Tanging isang nakakakilabot na katahimikan ang bumabalot sa mahal na mahogany casket sa gitna ng malamig na bulwagan. Si Doña Elvira ay nakaupo sa harapang hilera. Ang kanyang mga daliri ay dumudulas sa kanyang rosaryo. Nakapikit ang mga mata. Hindi ko masabi kung ipinagdarasal niya ang kaluluwa ng kanyang anak o kinakalkula kung paano niya haharapin ang mga shareholder bukas. Nakatayo ako sa isang sulok habang pinagmamasda ng lahat. Si Marco ay nasa labas sa veranda, naninigarilyo at kausap ang kanyang abogado sa telepono tungkol sa mana at paglilipat ng kapangyarihan. Ang mga embalsamador matapos ihanda ang katawan ni Daniel ay lumabas muna para magpahinga. Ito na ang tanging pagkakataon ko. Kung ang takip ng kabaong na yun ay sumara ng tuluyan, ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkamatay ay maililibing magpakailanman. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang aking kumakabog na puso
at dahan-dahang lumapit sa kabaong. Nakahiga doon si Daniel. Ang kanyang muka ay maingat na minake-upan upang itago ang hindi natural na kulay rosas ng kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay nakapikit na parang nasa mahimbing na pagtulog. Tiningnan ko siya. Namuo ang mga luha. Ngunit mabilis ko itong pinahid. Hindi ito oras para sa kahinaan. Mula sa manggas ng aking malaking blazer, inilabas ko ang isang maliit na scalpel, isang kagamitang hindi nawawala sa aking field kit. Dahan-dahang inangat ng kaliwa kong kamay ang kanyang ulo, habang ang kanan ko ay ekspertong idinausdos ang talim sa makapal na buhok sa kanyang batok. Slice! Isang maliit na hibla ng buhok kasama ang ugat, ang maayos na naputol. Mabilis ko itong inilagay sa isang maliit na ziplock bag na nakatago sa aking palad. Ang buhok ay nagtatago ng kasaysayan ng paggamit ng droga. Sasabihin nito sa akin kung ano ang ginamit para lasunin siya. Sumunod ang kanyang mga kuko. Hinawakan ko ang kanyang malamig at matigas na kamay. Kumikirot ang puso ko. Patawad, Daniel, naisip ko. Pagkatapos ay gumamit ng isang maliit na nail clipper upang kumuha ng sample mula sa kanyang hintuturo. Ang maliit na click ay umalingaw sa tahimik na silid na parang putok ng baril. Napapitlag ako, sumulyap sa pinto. Ngunit nasa labas pa rin si Marco, nakatalikod sa akin at abala sa pakikipag-usap sa telepono. Nang inginig kong kinolekta ang kuko at binalit ito ng maingat. Ngunit sinabi sa akin ng aking intuition bilang mediko-legal na may kulang pa. Ang abnormal na livor mortis, ang balat na kulay cherry pink. Kailangan kong hanapin ang pinasukan ng lason. Binuksan ko ang isang maliit na medical penlight at iniskan ang kanyang katawan mula sa kanyang mga pulso at siko hanggang sa pagitan ng kanyang mga daliri sa paa. Walang marka ng karayom. Ang pumatay ay isang profesional o may malawak na kaalaman sa medisina. Ang sinag ng ilaw ay dumaan sa kanyang leeg at huminto ako. Dahan-dahan kong itinagilid ng kanyang ulo at hinila ang kanyang kaliwang tainga. Ang balat sa likod ng tainga, sa tapat mismo ng mastoid bone, ay manipis at kakaunti ang nerve endings. Doon, sa ilalim ng maliwanag na puting LED, ay isang napakaliit na pulang tuldok. Napakaliit na aakalain ng isang karaniwang tumitingin na ito ay kagat ng lamok o isang namamagang pores. Ngunit para sa akin, ito ang pintuan ng kamatayan. Sa paligid ng tuldok ay isang maliit na pasa sa ilalim ng balat, tanda ng pagdurugo mula sa isang panlabas na puwersa habang tumitibok pa ang puso. Mabilis akong kumuha ng close-up na litrato ng injection site gamit ang aking telepono. Nanginginig ang aking mga kamay, kaya halos mabitawan ko ito. Sa sandaling yon, ang tunog ng sapatos na katad sa marmol na sahig ay nadmula sa pintuan. Anong ginagawa mo? Ang malamig na boses ni Marco ay nasa likuran ko na mismo. Mabilis akong napatalon, isiniksik ang aking telepono at ang mga sample bag ng malalim sa aking bra, ang pinakaligtas na lugar sa ngayon. Humarap ako, pilit na nagpapakita ng labis na pagdadalamhati. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Ang aking kamay ay mahigpit pa ring hawak ang malamig na kamay ni Daniel. Gusto ko lang ayusin ang kurbata niya sa huling pagkakataon. Humihikbi ako, garalgalang boses. Nakatabingi kasi. Gusto niya laging maayos siya. Tinitigan ako ni Marco. Ang kanyang mga mata ay sinusubukang tumagos sa aking kaluluwa. Lumapit siya, sumulyap sa kwelyo ni Daniel. Pagkatapos ay bumalik sa akin. Kitang-kita ang pagdududa sa kanyang mga mata. Ngunit marahil ang aking itsura ng pagguho ay sapat na kapani-paniwala. Umungol siya at winasiwas ang kamay bilang pagtaboy. Kung tapos ka na, lumabas ka na.
Oras na para sa serbisyo. Huwag mong patagalin. Yumuko ako at naglakad palabas. Ang aking kamay ay nakadikit sa aking dibdib. Doon, sa tabi ng aking nagwawalang puso, nakalagay ang tanging ebidensya na makakapaglinis sa pangalan ng aking asawa. Ang mabigat na pinto ng krematorium ay bumukas. Naglalabas ng init na tila bumabaluktot sa hangin. Nakatayo ako sa likod ng makapal at heat-resistant na salamin. Pinapanood ang kahoy na kabaong na dumudulas papasok. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay ang sarili kong kaluluwa ang tinutulak sa mga gutom na apoy na iyon. Tumalikod si Doña Elvira. Pinupunasan ng panyo ang sulok ng kanyang mata. Kung ang kanyang mga luha ay totoo o bahagi ng palabas, hindi ko masabi. Si Marco ay nakatayo na nakahalukit-kip. Ang kanyang tingin ay nakapako sa pinto ng pugon. Ang kanyang pukus ay mas parang isang taong nanonood sa pagwasak ng ebidensya kaysa sa pagpapaalam sa sarili niyang kapatid. Ang dagundong ng mga burner ay tumindi habang sumabog ang apoy, nilalamon ng kabaong. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa dumugo ito upang pigilan ang pagsigaw. Alam kong ang apoy na yon ay hindi lang sumusunog sa katawan ng aking asawa. Binubura nito ang pinakamahalagang macroscopic evidence. Wala nang pangalawang pagkakataon upang suriin ang livor mortis. Wala nang makakakita sa hindi natural na kulay rosas na balat o makasusukat sa antas ng carbon monoxide sa kanyang dugo. Ang lahat ay magiging abo, tahimik, at walang kahulugan. Ngunit nagkakamali sila. Akala nila kaya ng apoy na sirain ang lahat. Hindi nila alam na ako, isang medico-legal, ay nakuha na ang pinakamaliit, pinakatahimik, ngunit pinakamatinding saksi. Ang hibla ng buhok at kuko sa aking bra ay mainit sa aking balat, na parang naglilipat ng hindi nakikitang lakas sa akin. Elena! Ang boses ni Marco sa tabi ko ay nagpapitlag sa akin. Nakalapit na siya ng sobra kaya naaamoy ko ang panis na usok ng sigarilyo sa kanyang suit. Payapa na siya ngayon, sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nasa apoy pa rin. Dapat palayain mo na rin siya. Huwag mo nang subukang magalungkat pa. Ang patay ay patay na. Ang paggawa ng gulo ay magdudulot lamang ng higit na sakit sa mga buhay at dudungisan ang kanyang reputasyon. Naiintindihan mo ang ibig kong sabihin, hindi ba? Ang kanyang mga salita ay nakabalangkas bilang payo, ngunit malinaw na banta ang mga ito. Binabalaan niya ako. Natatakot siya sa maari kong mahanap. Ang kanyang hinala mula sa viewing room ay hindi nawala. Alam ko na mula sa sandaling ito, ang bawat galaw ko ay nasa ilalim ng kanyang pagbabantay. Humarap ako sa kanya. Pinipilit na patatagin ang aking paghinga. Ang aking ekspresyon ay ginawang blanko at sumusuko hanggat maaari. Naiintindihan ko, Marco. Mahirap lang tanggapin. Biglaan ang pagkawala niya. Tiningnan ako ni Marco mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay tumagal sa aking dibdib ng ilang sandali, nagpadala ng kilabot sa aking gulugod. Instinctively akong yumuko, ang natural na reaksyon ng isang nagdadalamhati at mahinang babae. Ngumisi siya. Tinapik ang aking balikat. Ang kilos ay kasing bigat ng isang kadena. Mabuti at naiintindihan mo. Hindi hayaan ng pamilya na maghirap ka. Na yung wala na si Daniel, kami ni Mama ang sisiguradong magbibigay ang mga ari-ariya niya sa'yo ng komportableng buhay. Basta't magpapakabait ka. Ang salitang magpapakabait ay binigkas ng napakagaan. Ngunit pinuno ako nito ng pandidiri. Nakikita niya ako bilang isang alagang hayop na magiging masunurin basta't pinapakain. Wala siyang ideya na ang alagang hayop na ito ay hawak ang susi upang buksan ang mga pintuan ng impyerno na desperado niyang sinusubukang panatilihing sarado. Habang inilalayo ako ng sasakyan mula sa punerarya, tumingin ako sa rear window. Ang tsimeneya ng krematorium ay nagbubuga ng itim na usok sa kulay abong langit. Inilagay ko ang isang kamay sa aking puso at bumulong ng pangako sa yumao.
Magpahinga ka na, Daniel. Ako na ang bahala dito. Pagbabayarin ko ng buhay ang taong ginawa kong abo. Isang biglaang buhos ng ulan ang bumalot sa lungsod ng hating gabi. Nililinis ang dumi ng araw. Ngunit hindi kayang hugasan ang mga nakakabagabab na imahe sa aking isipan. Pumasok ako sa isang maliit at madilim na eskinita sa likod ng hilera ng mga lumang gusali. Ang lokasyon ng pribadong lab ni Dr. Paterno, ang aking dating propesor na gumabay sa akin sa aking mga unang taon bilang mediko legal. Hindi ko pwedeng ipagsapalaran na dalhin ang mga sample na ito sa opisyal na laboratorio ng gobyerno. May mga mata at tainga si Marco kahit saan, at ang isang opisyal na ulat ay maaring mawala bago pa man makarating sa aking mga kamay. Sinalubong ako ni Dr. Paterno na may nag-aalalang ekspresyon. Hindi siya nagtanong ng marami. Tahimik na kinuha ang maliliit na bag mula sa aking kamay. Naiintindihan niya ang mga hindi nakasulat na patakaran ng aming propesyon. Kapag ang isang mediko legal ay nagpakita sa iyong pintuan sa likod sa gitna ng gabi, nangangahulugan ito na ang hustisya ay binubusalan. Kailangan ko po kayong magpatakbo ng gas chromatography mass spectrometry, sabi ko. Nanginginig ang boses sa lamig at antisipasyon. Hinihinala ko ang pagkalaso ng isang non-depolarizing muscle relaxant. Tumango si Dr. Paterno, isinuot ang kanyang salamin at nagsimulang magtrabaho. Ang ugong ng centrifuge at ang kalansing ng mga babasagin ay pumuno sa amoy chemical na silid, isang malungkot na soundtrack sa aking paghihintay. Nakaupo ako na nakakukot sa isang plastic na upuan. Ang aking mga mata ay nakadikit sa screen ng computer kung saan sumasayaw ang mga berde at pulang data stream. Ang bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Makalipas ang 2 oras, umugong ang printer. Naglalabas ng isang piraso ng papel. Kinuha ito ni Dr. Paterno. Sumingkit ang mata sa kanyang bifocals at nagbago ang kanyang muka. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at simpatya. Elena, tingnan mo ito. Kinuha ko ang papel. Ang mga numero at graph ng chemical ay hindi maikakaila. Sa buhok at kuko ni Daniel, ang konsentrasyon ng succinylcholine ay 12 ng beses na mas mataas kaysa sa anumang therapeutic dose. Succinylcholine. Sa isang karaniwang tao, isa lang itong terminong medikal. Sa isang tulad ko, ito ang lason ng demonyo. Ito ay gamot na ginagamit sa kawalan ng pakiramdam upang mapadali ang intubation na nagiging sanhi ng mabilis na pagpapahinga ng kalamnan. Ngunit kung iturok sa malaking dosis sa isang taong gising, ito ay nagiging isa sa pinakamalupit na sandata ng pagpatay na maiisip. Ang biktima ay ganap na napaparalisa sa loob ng wala pang 1 minuto. Ang mga braso, binti, kalamnan ng muka, lahat ay hindi tumutugon. Hindi sila makagalaw, hindi makasigaw para humingi ng tulong. Ngunit ang pinaka nakakatakot na bahagi ay hindi naaapektuhan ng gamot ang utak o ang mga pandama. Ang biktima ay nananatiling ganap na may kamalayan, naririnig, nakikita at nararamdaman ang lahat ng nangyayari sa kanilang paligid. Pinalabo ng luha ang ulat sa aking mga kamay. Nalarawan ko ang eksena. Si Daniel, tinurukan sa likod ng tainga, nararamdaman ang kanyang katawan na nagiging tingga. Nakita niya ang pumatay. Marahil ang kanyang sariling kapatid na inaayos ang eksena. Hinuhubaran siya. Kinakaladkad ang katawan ng kanyang pinsan sa tabi niya. Gusto niyang sumigaw, lumaban, ngunit nakalak ang kanyang lalamunan. Hindi lumawak ang kanyang dibdib para huminga. Namatay siya sa asphyxiation, hindi sa pagkalunod o carbon monoxide. Namatay siya ng dahan-dahan sa ganap na takot na mailibing ng buhay sa loob ng kanyang sariling katawan. Napilitan siyang saksihan ang buong kahiyahiyang palabas na nilika nila para sa kanya
bago tuluyang bumagsak ang dilim. Sino man ang gumawa nito ay may malawak na kaalaman sa medisina at talagang walang awa, seryosong sabi ni Dr. Paterno. Ang gamot na ito ay napakabilis ma-metabolize sa daluyan ng dugo. Kung kumuha ka ng sample ng dugo, 24 na oras mamaya. O pagkatapos ng cremation, wala kang makikita. Mabuti na lang at nakuha mo ang mga sample ng kuko at buhok kung saan ito nananatili ng mas matagal. Hinawakan ko ng mahigpit ang ulat. Ang manipis na papel ay parang kasing bigat ng tingga. Hindi ito aksidente at hindi rin krimen ng passion. Ito ay isang metikulosong, planadong pagpatay na may malamig na dugo. Pinahid ko ang aking mga luha, tinupi ang papel at itinago ito. Ang aking pagdadalamhati ay naging isang nagliliyab na apoy ng paghihiganti. Hindi ko hahayaang mamatay siya ng walang kabuluhan. Hahanapin ko ang taong may hawak ng hiringgilya, ang taong nakatayo at nanood sa kanya na mamatay sa lubos na kawalan ng pag-asa. Tumigil na ang ulan ng nakaraang gabi. Iniwan ang skyline ng Maynila na kulay abo at malungkot na tumutugma sa aking nararamdaman. Nakaupo ako sa isang maliit na kapihan, nakatago sa isang tahimik na eskinita. Hinahalo ang isang tunaw na iced coffee. Kaharap ko si Kiko, isang matandang kaibigan sa high school na ngayon ay isang senior technician para sa mga security system sa NAIA. Ang pagpapapunta sa kanya sa oras na ito ay nangangailangan ng pagtawag sa mga lumang pabor at pagsusumamo bilang isang bagong bida. Lumingon-lingon muna si Kiko nang may kaba bago in-slide ang isang laptop papunta sa akin. Ibinaba niya ang kanyang boses. Tingnan mo ng mabilis at burahin ang lahat pagkatapos, bulong niya. Tinataya ko ang leeg ko para sa'yo dito. May utos mula sa itaas na i-lockdown ang lahat ng impormasyon na may kaugnayan sa kaso ni Daniel. Sinumang humawak nito ay masisisante. Walang tanong-tanong. Tumango ako. Ang nanginginig kong kamay ay isinaksak ang isang flash drive sa laptop. Ang screen ay napuno ng mga video file na may timestamp. Huminga ako ng malalim at kinlik ang file na sumasaklaw sa alas 6 hanggang alas 7 ng umaga mula sa araw na yon. Lumabas ang high-resolution na footage mula sa security camera. Ipinapakita ang mataong International Departures Hall. Finast forward ko sa sandaling nagpaalam ako kay Daniel sa security checkpoint. Sa screen, nakita ko ang aking sarili na nagtatagal. Pinapanood ang likod ng aking asawa habang hinihila niya ang kanyang makintab na pilak na maleta. Naglakad siya ng may desisyon. Diretso sa priority lane para sa mga pasahero ng business class. Sa unang tingin, mukhang perpektong normal ang lahat. Tugma sa aking alaala ng umagang iyon. Ngunit sumigaw ang aking intuition na may mali. May isang maliit na detalye na umiiyak para sa aking atensyon. Inulit-ulit ko ang clip ng kanyang pagdaan sa security scanner. Hinubad niya ang kanyang jacket, sinturon, at relo. Inilagay ang mga ito sa plastic tray. Teka, pinapause ko ang video at nag-zoom in sa mga kamay ng lalaki. Tinatanggal niya ang relo sa kanyang kanang pulso. Napatalon ang puso ko. Kaliwete si Daniel. Sa 7 taon ng aming pagsasama, hindi ko pa siya nakitang nagsuot ng relo sa kanyang kanang pulso. Palagi niya itong suot sa kaliwa, iniiwang malaya ang kanyang dominanteng kamay para sa pagsusulat at pagpirma ng mga dokumento. Naalala ko ang umagang iyon nang mag-alok akong ayusin ang butones ng kanyang manggas. Ang kanyang kaliwang braso ay natural na nakabitin sa kanyang tagiliran. Ang kanyang dark brown leather strap na relo ay nakaupo ng maayos sa kanyang kaliwang pulso. Kaya bakit pagkalipas lang ng 15 minuto matapos mawala sa paningin ko, nasa kanan ng relo, ipinapatuloy ko ang pag-play ng video. Ang lalaki ay dumaan sa metal detector, isinuot muli ang kanyang jacket, ikinabit ang rilo sa kanyang kanang pulso,
At nagpatuloy, hinihila ang maleta. Mabilis siyang naglakad, humahalo sa karamihan, nagmamadali patungo sa kanilang mga gate. Ang isang karaniwang taga-Mased ay walang makikitang pagkakaiba. Ang parehong taas, gupit ng buhok at suit. Ngunit, ang isang detalyeng iyon, ang rilo, ay isang maliit na lamat na bumasag sa perpektong larawan. "Kiko," sabi ko, ang boses ko ay nanginginig. "Makakahanap ka ba ng ibang anggulo? Yung mas malinaw ang muka? O baka mula sa likuran habang pumapasok siya sa jet bridge?" Bumuntong hininga si Kiko, ang kanyang mga daliri ay lumilipad sa keyboard. "Susubukan ko pero limitado ang coverage ng camera sa area na yan. Heto na, camera 42, ang rampa patungo sa departure gate." Lumabas ang isang bagong video. Ang lalaki ay nasa isang moving walkway, nakayuko ang ulo, nakatingin sa kanyang telpono. Isang baseball cap ang nakahila ng mababa. Natatakpan ang karamihan sa kanyang muka, ngunit ang kanyang paglakad ay lalong nagpalakas sa aking hinala. Nanikip ang dibdib ko. Isang masakit na pakiramdam ng pagtataksil ang bumalot sa akin. Ang lalaking humihila ng maletang iyon, ang kaswal na sumakay sa flight patungong London upang lumika ng perpektong alibay, ay hindi ang aking asawa. Inuwi ko ang flash drive. Kinulong ang sarili sa aking study room at sinimulan ang isang pagsusuri na hindi ko inakalang gagawin ko sa sarili kong asawa. Sa aking malaking monitor, binuksan ko ang isang forensic gate analysis program, isang espesyal na tool na ginagamit namin upang tukuyin ang mga kriminal sa pamamagitan ng kanilang natatanging biomechanics. Ang katawan ng tao ay isang biological na makina na naalala ang bawat pinsala at ang bawat hakbang ay nagdadala ng bakas ng nakaraan. Iniload ko ang airport video sa software, naglalagay ng mga virtual skeletal marker sa katawan ng lalaki. Ang mga berdeng linya ay nagkokonekta sa kanyang balakang, tuhod at bukong-bukong. Iginuguhit ang kanyang paggalaw bilang isang wave pattern. Pinigil ko ang aking hininga. Naaksidente si Daniel sa motorsiklo nung nasa kolehiyo pa kami. Umiwas siya para protektahan ako mula sa isang kaskaserong driver na nag-counterflow. Ang banggaan ay bahagyang pumunit sa kanyang kaliwang ACL. Sa kabila ng operasyon at malawak na physical therapy, ang kanyang katawan ay nakabuo ng isang natural na mekanismo ng kompensasyon. Kapag mabilis siyang naglalakad o pagod, ang kanyang kaliwang paa ay dumadampi sa lupa ng mas mabilis ng kakarampot na segundo kaysa sa kanyang kanan, at naglalagay siya ng mas kaunting presyon dito. Lumabas ang resulta ng pagsusuri sa screen, malamig at walang emosyon. Ang gait graph ng lalaki sa video ay nagpapakita ng halos perpektong balanse. Ang distribusyon ng timbang sa pagitan ng kanyang mga binti ay 50-50. Ang haba ng kanyang hakbang ay pantay na pantay. Naglakad siya ng may malakas, matatag na bilis na walang senyales ng pilay o kompensasyon sa timbang. Hinalungkat ko ang isang lumang hard drive at nakahanap ng family video noong nakaraang taon kung saan naglalaro si Daniel kasama ang aming mga pamangkin sa park. Ipinasok ko ito sa programa para sa paghahambing. Ang resulta ay 2 ganap na magkaibang graph. Ang graph ni Daniel ay nagpapakita ng isang katanghian na paglihis. Ang kanyang kaliwang paa ay nagdadala ng timbang ng mas mababa ng 0.03 segundo kaysa sa kanyang kanan. Ang napakaliit na bahagi ng segundong iyon na hindi napapansin ng mata ay isang hindi maikakailang katotohanan na nakikita ng makina. Ibinagsak ko ang aking ulo sa mesa. Ang mainit na luha ay umaagos sa aking muka. Ang katotohanan ay nalantad na. Ang lalaki sa airport ay isang professional na body double. Meron siyang katulad na tangkad at pangangatawan at nilagyan ng parehong damit, bagahe
at mga dokumento. Kinuha niya ang pwesto ng aking asawa pagkatapos ng security checkpoint. Iniiwan si Daniel sa isang kapalaran na hindi ko kayang isipin. Kaya, nasaan ang asawa ko noong mga oras na yun? Hindi siya pwedeng basta na lang naglaho sa airport. Kung pumasok siya sa VIP lounge, ngunit ang body double ang lumabas, ibig sabihin, ang palitan ay nangyari sa loob mismo ng business class lounge. Ito ay isang pribadong lugar na may kakaunting tao at para sa mga dahilan ng privacy, walang internal camera. Isang nakakatakot na senaryo ang nabuo sa aking isipan. Pumasok si Daniel sa lounge marahil para kumuha ng kape o tingnan ang kanyang email. Wala siyang ideya na sa tahimik at marangyang espasyo na yon, isang nakamamatay na patibong ang inihanda. Ang kaaway ay hindi naghihintay sa kanya sa London o sa mansyon. Sumalakay sila kung saan hindi niya inaasahan. 0.0, 3 segundo. Isang kisap mata, ngunit inilantad nito ang isang buong halimaw na sabuatan. Pinahid ko ang aking mga luha. Ang aking tingin ay naging matalim at malamig. Kailangan kong malaman kung paano nila nailabas ang aking asawa sa airport. Sa ilalim mismo ng ilong ng daan-daang tauhan ng seguridad. Bumalik ako sa CCTV footage. Sa pagkakataong ito, binaliwala ko ang departures gate at nag-focus sa service exit ng VIP lounge, ang ginagamit ng mga staff at para sa mga delivery. Kung hindi lumabas si Daniel sa harap, malamang ay inilabas siya sa likod. Pinilit kong patalasin ang aking mata. Inuulit ang footage mula alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng umaga. Sa ganap na alas 7:15, bumukas ang service door. Dalawang lalaki na naka-dark blue na uniforme ng janitor ang nantulak palabas ng isang malaking composite linen cart, ang uri na ginagamit sa mga 5-star hotel upang kolektahin ang maruruming mantel at sapin ng kama. Mukhang napakabigat ng kariton. Ang mga gulong ito ay umuugong sa ilalim ng bigat habang gumugulong sila sa marmol na sahig. Kinailangan ng dalawang lalaki na gumamit ng malaking puwersa upang ilipat ito. Sinabi ng kutob ko na ito na yun. Nag-zoom in ako hanggat maaari. Malabo ang imahe, ngunit sapat na ito upang makita ang ilang hindi pangkaraniwang detalye. Parehong nakasuot ng face mask ang mga janitor at nakababa ang sombrero. Ang nasa likuran ay medyo mataba, tumutulak gamit ang parehong kamay sa gilid ng kariton. Sa isang mabilis na sandali, habang itinaas niya ang isang kamay upang pahiran ang pawis mula sa kanyang noo, dumulas ang manggas ng kanyang uniforme na inilalantad ang kanyang kaliwang pulso. Isang kislap ng ilaw ang tumalbog mula sa isang bagay na suot niya. Ito ay isang rose gold na metal na relo. Pinigil ko ang aking hininga habang sinusubukang i-enhance ang imahe. Kahit hindi ko mabasa ang brand, ang natatanging cushioned rectangular case at integrated bracelet ay hindi mapagkakamalan. Ito ay isang Patek Philippe Nautilus, isang luho na nagkakahalaga ng isang maliit na kapalaran, isang bagay na hindi kayang bilhin ng isang ordinaryong janitor, maliban kung nanalo siya sa loto o ito ay peke. Ngunit kilala ko ang relong yon. Nakita ko na ito ng 12-12 ng beses sa mga hapunan ng pamilya na kumikinang sa pulso ng aking kagalang-galang na bayaw. Si Marco ay may hilig sa mga mamahaling relo, at ang rose gold na Nautilus na yon, ang kanyang pagmamalaki, isang bagay na madalas niyang ipagyabang sa mga kasosyo sa negosyo. Ang nakakatakot na katotohanan ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Ang lalaking nagtutulak ng linen cart na may laman na katawan ng aking asawa sa loob ay ang kanyang sariling kapatid. Si Marco mismo ang gumawa nito. Nagbalat kayo siya bilang janitor, pumasok sa lounge at nakipagtulungan sa isang kasabwat upang lumpuhin o patayin ang kanyang sariling kapatid. Pagkatapos ay isiniksik siya sa isang karito ng labada upang ipuslit,
palabas na parang basura. Pakiramdam ko ay sasabog ang dibdib ko sa galit. Sarili niyang kapatid, sarili niyang kadugo. Paano siya naging ganito kalupit? Ang plano ay metikuloso. Ang body double ay lumipad patungong London upang lumika ng alibay para kay Daniel, habang si Marco ang humawak sa katawan sa airport para mabawasan ang panganib. Kumuha ako ng screenshot ng sandaling nakita ang rilo at naisave ito sa isang encrypted folder. Ang Patek Philippe na yon, na dating simbolo ng kapangyarihan at yaman ni Marco, ay naging isang hindi nakikitang posas na humihigpit sa kanyang pulso. Akala niya ay walang butas ang kanyang plano. Ngunit ang kanyang kasakiman at kayabangan ay nag-iwan ng isang nakamamatay na lamat. Matapos matuklasan kung paano ginawa ang krimen sa airport, ibinaling ko ang aking investigasyon sa ikalawang biktima, si Clara. Para sa pamilya Reyes at sa publiko, si Clara ay isang walang hiyang mga agaw, isang malanding babae na umakit sa kanyang tiyuhin at namatay kasama niya sa isang mahalay na tagpo. Ngunit hindi ako naniwala. Ang Clara na kilala ko ay isang mahiyain at mabait na babae. Labis na insecure sa kahirapan ng kanyang pamilya sa probinsya. Gamit ang aking mga medical na credential, nag-login ako sa Interconnected Healthcare Database. Ito ay isang paglabag sa profesional na etika, ngunit wala akong ibang pagpipilian. Itinype ko ang pangalan at SSS number ni Clara. Ang paghahanap ay nagbalik ng isang mahaba at nakakagulat na kasaysayan ng mga medical na pagbisita. Sa nakalipas na 2 taon, si Clara ay na-admit sa emergency room ng kabuuang 12 beses sa iba't ibang ospital at pribadong klinika. Ang mga dahilan ay palaging malabong nakatala. Aksidente sa bahay, nahulog sa hagdan, maliit na banggaan sa trapiko. Ngunit nang buksan ko ang mga detalyadong ulat at tingnan ng mga kasamang x-ray, lumabas ang hilaw at masakit na katotohanan. Unang pagbisita, bali sa ika-6 at ika-7 tadyang sa kaliwang bahagi. Ikalawang pagbisita, dislocated na kanang balikat, malawak na pasa sa kanyang likod. Ikatlong pagbisita, concussion, isang sugat sa anit na nangangailangan ng 5 tahi. Ang pinakabagong pagbisita, 2 buwan na ang nakakaraan. Isang grade 1 splenic laceration at bali sa binti. Hindi ito ang mga pinsala mula sa pagkahulog sa hagdan o pagiging lampa. Gamit ang sanay na mata ng isang mediko legal, agad kong nakilala ang mga klasikong palatandaan ng sistematikong pang-aabuso o torture. Ang mga bali sa tadyang ay nasa iba't ibang yugto ng paggaling, nagpapatunay na paulit-ulit siyang binugbog sa mahabang panahon. Ang ilang lumang bali ay hindi pa ganap na gumagaling bago ipinataw ang mga bago sa ibabaw nito. Tiningnan ko ang x-ray ng kanyang braso kung saan ang ulna ay may spiral fracture, isang karaniwang pinsala kapag itinataas ng biktima ang kanilang braso upang harangin ang hampas mula sa isang pamalo o iba pang matigas na bagay. Kumirot ang puso ko para sa kanya. Si Clara ay hindi isang pinalayaw na kabit na nabubuhay sa luho gaya ng ipininta ni Marco. Siya ay isang alipin, isang punching bag para sa isang taong naglalabas ng kanilang galit. At nagkaroon ako ng nakakasulasok na hinala kung sino ang taong yon. Kilala si Marco sa kanyang marahas at mapagkontrol na ugali. Madalas pumunta sa mga underground club kung saan ang mga mahihirap na kababaihan tulad ni Clara ay ginagawang laruan para sa mga elistang manyakes. Nahulog si Clara sa kanyang bitag, kinontrol at tinorture niya. Ang pagkamatay ni na Daniel at Clara ng magkasama ay hindi isang pakikiyapid. Ito ay ang desperadong pagtatangka ng aking asawa na iligtas ang kanyang batang pinsan mula sa mga kuko ng isang halimaw. Malamang na nalaman niya, sinubukang makialam, at ang kanyang kabutihan ay nagpahamak sa kanilang dalawa. Pinatay silang dalawa ni Marco at inayos ang eksena
upang gawing kontrabida ang mga biktima. Nililinis ang kanyang sarili sa lahat ng kasalanan. Ibinagsak ko ang aking ulo sa keyboard. Ang mga luha ng awa at galit ay bumuhos para sa kalunos-lunos na kapalaran ng dalagang iyon. Sinusundan ang isang address na nahanap ko sa isang serye ng pira-piraso at desperadong text messages mula sa cloud backup ni Clara. Magpunta ako sa isang bar sa isang marumi at pasikot-sikot na eskinita sa Tondo, malalim sa pusod ng lungsod. Isang mundo na malayo sa mga magagarang lugar na pinupuntahan ni Marco. Ang lugar na ito ay amoy murang sigarilyo, maasim na beer, at dumadagundong na bass na nagpayanig sa aking dibdib. Hinila ko pababa ang aking sombrero at yumuko sa loob ng aking malaking Amerikana, sinusubukang maging invisible. Iniskan ng aking mga mata ang silid para sa isang babaeng nagngangalang Sarah, ang dating kasama ni Clara sa kwarto. Nakita ko siya na nakakukot sa isang madilim na sulok malapit sa fire exit, kinakabahan na pinaglalaruan ang isang baso ng tubig. Ang mukha ng dalaga ay payat. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog na puno ng takot tulad ng isang takot na ibon na kakatakas lang sa isang mandaragit. Nang magpakilala ako bilang pinsan ni Clara, napatalon si Sarah, halos matumba ang kanyang baso. Ang kanyang mga mata ay nagpalingon-lingon ng may hinala bago siya nagbigay ng nanginginig na tango para umupo ako. Huwag po kayong maniwala sa sinasabi nila sa online, bulong ni Sarah. Ang kanyang boses ay garalgal sa emosyon. Hindi nang aagaw ng asawa si Clara. Hindi siya babaeng makikipagtalik para sa pera. Nasa gulo siya, naipit sa pader. Pinaliwanag ni Sarah, ang kanyang boses ay puno ng pagdadalamhati at galit. Mabait na bata si Clara, pero ang nanay niya sa probinsya ay malubha ang sakit at kailangan ng pera para sa operasyon. Dahil desperada, nahulog si Clara sa bitag ng isang predatory loan app. Nagsimula ito sa maliit na 5,000 piso na utang para sa mga gamot, pero dahil sa sobrang taas na interes, lumubo ang utang sa 500,000 piso sa loob lang ng 3 buwan. Ang mga loan sharks ay nagsimula ng kampanya ng terorismo. Inedit nila ang mukha niya sa mga malalaswang larawan, tinawagan at pinagbantaan ang pamilya niya, at sa huli ay pinilit siyang mag-entertain ng mga kliyente para mabayaran ang utang. Ang tunay na tao sa likod ng app na yon ay isang shell corporation na pagmamay-ari ni Marco. Ibinunyag ni Sarah ang isang katotohanan na nagpadala ng kilabot sa aking gulugod. Ginamit niya ang utang para gawin siyang alipin. Pinagawa niya ito ng mga nakakadiring bagay. Pinag-entertain sa mga manyakis niyang kasosyo sa negosyo. At pinilit pa siyang mag-set ng trap para kay Tito Daniel. Kinuyom ko ang aking mga kamao sa ilalim ng mesa. Ang aking mga kuko ay bumaon sa aking mga palad. Kaya ang trahedya ni Clara ay nag-ugat sa kalupitan ng sarili kong bayaw. Hindi lang siya smuggler at money launderer. Pinagkakakitaan niya ang kawalan ng pag-asa ng mga mahihirap na kababaihan. Nalaman ni Tito Daniel, humiikbing sabi ni Sarah. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi niya sinisi si Clara. Lihim niyang sinimulang tulungan siyang bayaran ang principal debt. Gusto niya siyang ilabas sa gulo na yon. Sinabi niya kay Clara na itago ang lahat ng ebidensya, ang mga nagbabantang text, ang mga record ng money transfer para mailantad nila ang operasyon ni Marco. Noong araw na nangyari yon, sinabi niya sa akin na makikipagkita si Tito Daniel sa kanya sa mansyon para kunin ang huling piraso ng ebidensya at tulungan siyang magtago. Ang kwento ni Sarah ang huling piraso ng puzzle. Hindi sila mga nagtataksil na magkasintahan na namatay sa sarap. Sila ay 2 taong desperadong sinusubukang tumakas sa isang halimaw. Si Daniel, ang asawang kamakailan, ay kinasama ko ng loob dahil sa kanyang pagiging malayo, ay nakikipaglaban sa isang malungkot na digmaan ng lihim upang protektahan ang katarungan, upang protektahan ang kanyang pamilya, at marahil upang protektahan ako mula sa madungisan ng maruming pera ng kanyang pamilya. Ma'am, sabi ni Sarah,
Biglang hinawakan ng kamay ko. Ito ay malamig at nanginginig. Alam ni Clara na naglalaro siya ng apoy. May iniwan siya. Sinabi niya sa akin na kung may mangyari man sa kanya, kailangan kong humanap ng paraan para maibigay ito sa inyo. Sabi niya, kayo lang ang makakapaglinis ng pangalan niya. Tumingin ako sa mga mata ni Sarah na puno ng takot. Nararamdaman ang bigat ng tiwala na ibinibigay ng dalagang ito sa akin. Sa lungsod na ito ng panlilinlang at panganib, ang kabutihan at sakripisyo ng mga taong tulad ni Clara at Daniel ay nagdiningning na parang mga bituin sa kadiliman. Nagbibigay liwanag sa aking sariling dumudugong puso. Tumingin muli si Sarah sa paligid. Pagkatapos ay humugot ng isang maliit na bagay na nakabalot sa maraming layer ng plastic mula sa talampakan ng kanyang lumang sapatos. Mabilis niya itong idiniin sa aking kamay. Ito ay isang maliit na itim na USB drive. Ang pintura nito ay natuklap na. Mukhang masyadong luma at walang halaga para hawakan ang mga lihim na makakasira ng mundo. Sabi ni Clara, nandito ang mga kopya ng text messages ni Marco. Listahan ng lahat ng babaeng binitag niya. At ilang audio na palihim niyang nirecord noong pinilit siyang makipagkita sa mga kliyente niya. Bulong ni Sarah. Nanginginig ang boses. Ngunit ang kanyang mga mata ay desidido. Sabi niya, sinabi ni Tito Daniel sa kanya na kung hindi sila makabalik, kailangan ko kayong hanapin. May iniwan siyang mensahe para sa inyo, pero hindi niya magawang i-text ng diretsyo. Natatakot na baka nakabug ang phone niyo. Kumabog ang puso ko sa aking tadyang. Hinawakan ko ang USB drive. Anong sabi niya? Sabi niya, hanapin mo ang ating tahimik na kaibigan. Ikaw ang pinaka nakakaintindi sa mga buto. Inulit ni Sarah ang mga salita ng maingat na parang nagbibigkas ng sagradong code. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, pero sabi niya, alam niya daw. Our silent friend understands Bones best. Umalinggaw-ngaw ang mga salita sa ulo ko na parang kampana. Gumigising sa isang natutulog na alaala. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Namuo ang luha sa aking mga mata. Kahit sa kanyang mga huling sandali, ako ang iniisip ni Daniel. Nagtitiwala sa malalim na pag-unawa sa pagitan namin upang ipasa ang pinakamahalagang clue. Hindi siya pumili ng abogado o pulis. Pinili niya ako, ang kanyang asawang mediko-legal. Ito ay isang testamento ng lubos na pagtitiwala at isang pasanin na may bigat na 1,000 libra na napilitan siyang ilagay sa aking mga balika. Salamat, sabi ko. Pinisyo lang kamay ni Sarah. Umuwi ka na sa probinsya. Umalis ka sa lungsod na to. Magbalik ka ng number. Burahin mo ang social media mo. Ipinapangako ko sa'yo, hindi masasayang ang sakripisyo ni Clara. Paglabas ng bar, pumara ako ng taxi. Hindi ako umuwi diretso, kundi inutusan ng driver na dumaan sa pasikot-sikot na ruta sa lungsod para lituhin ng sinumang sumusunod. Ang USB sa bulsa ko ay parang nag-iinit, tumatagos sa tela. Alam ko na ang hawak ko ay hindi lang ebidensya. Ito ang dugo, luha, at buhay ng mga mabubuting tao na dinurog ng pera at kapangyarihan. Tumunog ang telepono ko, si Doña Elvira. Ang isang tawag mula sa kanya sa oras na ito ay siguradong hindi pangungumusta. Huminga ako ng malalim, inayos ang buhok ko at kinalma ang sarili bago sumagot. Hello, Doña Elvira. Elena, pumunta ka sa estate niyan din. May mga importanteng bagay akong kailangang pag-usapan sa'yo tungkol sa mga ari-arian ni Daniel. Ang boses ni Doña Elvira ay mapagmataas at nagkakalkula. Huwag mo akong paghintain. Nandito ang mga corporate lawyer. Ibinaba ko ang telepono. Gumagalaw na sila. Nang na-cremate na si Daniel at nalinis ng crime scene, oras na para harapin ang pakialamerang biyuda at tapusin ang lahat ng naiwan. Inigpitan kong hawak sa USB drive. Sige,
Kung gusto nilang maglaro ng marumi, ipapakita ko sa kanila na ang manugang na ito ay hindi isang tupa na kakatayin. Ang mabibigat na bakal na gate ng Hacienda Reyes ay bumukas. Nilulunok ang aking maliit na taxi papasok sa malawak at maayos na lupain. Ang marangyang tahanan ng pamilya, isang pinaghalong lumang arkitekturang Espanyol at modernong salamin, ay naglalabas ng hangin ng solemne na awtoridad. Ngunit pati na rin ang nakakasakal na bigat ng isang makapangyarihang dinastiya. Pumasok ako sa grand living room, kung saan ang mga gayak na antik na kasangkapan ay tila gustong lamunin ang sinumang umupo sa mga ito. Si Doña Elvira ay nakaupo sa pangunahing silyon. Ang kanyang mga daliri ay binabagtas ang isang hilera ng sandalwood na rosaryo, nakapikit ang mga mata. Ngunit sa likod ng mapagpanggap na meditasyon na yon, alam kong isang matalas na isip ang kumakalkula ng bawat galaw upang protektahan ang interes ng pamilya. Wala ron si Marco. Siya lang at isang abogado na nasa katanghaliang gulang na may makapal na salamin, na may nakalatag na salansan ng mga dokumento sa mesa. "Maupo ka," sabi ni Doña Elvira. Dumilat ang kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit kasing lamig ng hangin sa Disyembre. Sumenya siya sa upuan sa tapat niya, kung saan naghihintay na ang isang tasa ng umuusok na tsaa at isang tseke ng bangko. Sulyap ko sa tseke. Ang numerong nakasulat sa maayos na script ay sinusundan ng nakakagulat na dami ng zero. 250 milyong piso. Sapat na para bumili ng penthouse sa BGC. Sapat na para sa isang normal na tao na mabuhay sa luho sa buong buhay nila nang hindi nagtatrabaho. Sa tabi ng tseke ay isang one-way business class ticket patungong Vancouver, Canada. Naaalis kinabukasan ng gabi. "Ito ang mana mo," patag na pahayag ni Doña Elvira. 250 milyon plus ang kondo sa Vancouver na binili ni Daniel. "Ililipat ko ang titulo sa iyo. Kapalit nito, pipirma ka dito." Itinulak ng abogado ang folder papunta sa akin. Ito ay isang Non-Disclosure Agreement, NDA, na isinusuko ang lahat ng karapatan sa karagdagang mana, pagbabahagi sa kumpanya, at higit sa lahat, nangangako ng ganap na paglilihim tungkol sa pagkamatay ni Daniel. Ang isang sugnay ay tahasang nagsasaad na kinikilala ng lumagda ang pagkamatay ni Daniel bilang isang aksidente at hindi magbubunyag ng anumang impormasyon, larawan o hinala sa sinumang ikatlong partido. Ang parusa sa paglabag ay 10 beses ng halagang natanggap at buong pananagutan sa batas. Kinuha ko ang kontrata. Nagkukunwaring binabasa ito. Ngunit talagang ina-activate ko ang pen recorder na nakatago sa bulsa ng aking dibdib. "Doña Elvira, sinusubukan niyo ba akong palayasin?" Tanong ko, nang inginig ang boses, ginagaya ang mahina at mukhang perang pagkataon na inaasahan niya. "Pero si Daniel, namatay siya nang hindi makatarungan." "Hindi makatarungan?" Hinampas ni Doña Elvira ang kanyang kamay sa mesa, dahilan para kumalansing ang tasa ng tsaa. "Namatay siya dahil sa sarili niyang kahalayan sa ibabaw ng ibang babae. Anong hindi makatarungan doon? Gusto mo bang malaman ng buong mundo na ang asawa mo ay isang adek na manyakis? Gusto mo bang bumabsak ang korporasyon at mawalan ng trabaho ang libu-libong tao? Yun ba ang gusto mo?" Tumayo siya at lumakad palapit sa akin. Ang kanyang muka ay ilang pulgada lang mula sa akin. Ang amoy ng kanyang pabango ay napakatapang na nakakahilo. "Elena, matalinong babae ka. Ang patay ay patay na. Ang mga buhay ang mahalaga. Kunin mo ang pera. Mag-abroad ka. Mamuhay ka ng komportable. Maghanap ka ng ibang asawa. Magkaanak ka. Huwag kang maging tanga para lumaban sa giyera na hindi mo naman maipapanalo. Ang pamilya ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng isang tao. Naiintindihan mo ba? Ang pamilya ay mas mahalaga kaysa sa isang buhay." Ang mga salita ay tumarak ko sa puso ko. Inamin niya ito. Para sa kanya,
Ang buhay ng kanyang anak ay mas mababa ang halaga kaysa sa kanilang hungkag na reputasyon at bundok ng kayamanan. Handa siyang gumamit ng pera para patahimikin ako, para linisin ang kanyang mamamatay taong panganay na anak, at ilibing ang kanyang bunsong anak sa ilalim ng bundok ng kahihiyan. Yumuko ako para itago ang put sa aking mga mata. Nanginginig ang mga kamay habang kinukuha ang ballpen. Naintindihan ko po. Pipirma ako. Aalis ako. Isinulat ko ang pangalan ko sa kontratang nagbebenta ng aking kaluluwa. Pinanood ako ni Doña Elvira, isang nasisiyahang nisi sa kanyang muka. Akala niya kayang lutasin ng pera ang lahat, na ako, tulad ng marami pang iba, ay mabubulag sa milyon-milyon. Hindi niya alam na tinatanggap ko ang pera hindi para manahimik, kundi bilang karagdagang patunay ng malamig na dugo at kalupitan ng tinatawag na marangal na pamilyang ito. Lumabas ako ng hasyenda na hawak ang tseke. Mabigat ang puso. Ngunit ang aking kalooban ay gawa na sa bakal. Pagbalik sa aming lumang kondo, ang unang lugar na tinirhan namin bago lumipat sa mansyon, isang matinding kawalan ang sumalubong sa akin. Ang lahat ay kung paano namin iniwan. Ang kalahating ubos na mub ng kape ni Daniel sa mesa, ang kanyang tsinela sa tabi ng pinto. Ngunit, ang kanyang init ay nawala na magpakailanman. Isinara ko ang pinto, ibinaba ang mga blinds, at dumiretso sa study room. Sa sulok, tahimik na nakatayo sa anino, ang tahimik na kaibigan na binanggit ni Daniel. Ito ay isang life-sized medical-grade anatomical skeleton, isang regalo mula sa kanya noong 3 anibersaryo namin. Nagbiro siya noon. Mas mahal mo pa ang trabaho mo kaysa sa akin. Kaya binilhan kita nito. Sa tuwing namin mismo ang trabaho, pwede mo na lang siyang tingnan sa halip na isipin ang mga bangkay sa morgue. Tumawa ako noon at tinawag siyang corny. Ngunit pinahalagahan ko ang kanyang pag-unawa at respeto sa aking karera. Tumayo ako sa harap ng kalansay. Hinahaplos ng aking kamay ang makinis at malamig na bunggo nito. Understands bones. Bulong ko sa kanyang mga salita. Bilang isang mediko legal, alam ko ang istruktura ng bawat vertebrae, bawat joint. Naalala ko na minsan tinanong ako ni Daniel tungkol sa gulugod. Nakikinig ng mabuti habang ipinapaliwanag ko ang flexibility ng cervical vertebrae at ang katatagan ng thoracic vertebrae. Isang kakaibang liwanag ang kuminang sa kanyang mga mata noon. Huminga ako ng malalim at inilagay ang aking mga daliri sa 2 cervical vertebrae, C3, at sa 5 thoracic vertebrae, T5. Walang kaugnayan sa anatomiya, ngunit sila ang mga numero ng aming mga kaarawan. Marso at 5. Idiin ko ang parehong hinlalaki nang maigpit sa spinous processes ng 2 vertebrae na ito ng sabay. Click. Isang maliit na mechanical na tunog ang gagmula sa loob ng plastic na bunggo. Ang tuktok ng bunggo na mahigpit na nakakabit ay bumukas ng bahagya na nagpapakita ng isang maliit na puwang. Lumundag ang puso ko. Inangat ko ang takip ng bunggo. Nakatape sa loob ng guwang na lukab ay isang maliit na pulang SD card at isang sulat na nakatapi sa isang maliit na parisukat. Kinuha ko ang sulat. Ang pamilyar na sulat kamay ni Daniel, bahagin nanginginig, ay pumuno sa pahina. Mahal kong Elena, kung binabasa mo ito, ibig sabihin, wala na ako sa tabi mo. Huwag kang umiyak. Ang iyong bayani ay nasa isang mahabang misyon lamang. Natuklasan ko na ginagamit ni Marco ang shipping fleet ng kumpanya para magdala ng mga iligal na electronics at synthetic drugs. Hindi ko kayang tumayo lang at hayaang madungisan ang legacy ng pamilya natin. Nangangalap ako ng ebidensya para ibunyag siya. Pero natatakot ako na baka wala na akong sapat na oras. Ang SD card na ito ay nagalaman ng mga tunay at hindi na-edit na ledger ng korporasyon. Ito ang tanging patunay at ito ang life insurance na iniiwan ko para sa iyo.
Gamitin mo ito para protektahan ang sarili mo at gawin ang tama. Patawad kung iniwan kita na may ganitong pasanin. Mahal kita higit pa sa buhay ko. Niyakap ko ang sulat sa aking dibdib at napaupo sa sahig, humahagulgol. Ang mga luhang matagal kong pinigil ay tuluyang bumuhos. Tanga ka, akala mo ba superhero ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ngunit alam ko kung bakit. Pinuprotektahan niya ako. Pinahid ko ang aking luha at ipinasok ang SD card sa aking laptop. Libu-libong file ang lumabas. Mga shipping manifest, schedule ng drop-off para sa mga iligal na kalakal, listahan ng mga sinuhulang opisyal, at mga audio recording ng mga tawag ni Marco sa mga kasosyong dayuhan. Ito ang nuclear bomb na maaring magpulbos sa maruming imperyo ng aking biyenan. Hinawakan ko ng mahigpit ang card. Ibinigay mo ang buhay mo para sa katotohanan ito, Daniel. Hindi ko hahayaang mailibing ito. Nagsisimula pa lang ang laban na ito. Ang lumang laptop na ginagamit ko lamang para sa forensic data at hindi nakakonekta sa internet ay umugong. Ang screen ay naghatid ng malamig na asul na liwanag sa madilim na silid, sumasalamin sa aking payat na muka at may aninong mga mata. Pinigil ko ang aking hininga at kinlik ang nag-iisang folder sa pulang SD card. Project Blue Ocean. Ang pangalan ay mukhang patula, makatao, katulad ng makintab na harapan na ipinapakita ng Reyes Corporation sa mundo. Ngunit habang bumubukas ang siksik na Excel files, isang nakakatakot na katotohanan ang sumayaw sa harap ng aking mga mata. Hindi ito mga container ng tela o produktong agrikultural gaya ng inaangkin sa kanilang taunang ulat. Ang mga order sa pagpapadala ay naka-code, ngunit gamit ang decryption key na maingat na iniwan ni Daniel sa isang nakalakip na text file, nakita ko kung ano talaga ang mga ito. Illegal na electronics, mapangganib na basura, at precursor chemicals para sa methamphetamine. Isang chemical na may pangalan sa kalye na Blue Ice, isang pangunahing sangkap sa paggawa ng shabu, ay ipinupuslit papasok na nagbabalat kayo bilang pang-industriyang panlinis para sa mga barko. Ang dami ay hindi sa gramo, kundi sa tonelada. Ang mga column ng kita ay puno ng walang katapusang string ng mga zero, bilyon-bilyong piso ng maruming pera, na nilalaban sa pamamagitan ng isang network ng mga offshore shell company at ibinabalik sa mga pribadong account ni Marco bilang project investments. Ang bawat barko na dumaong ay isang ghost ship, nagdadala ng kamatayan at pagkasira ng kapaligiran. Ngunit nagbibigay sa kanya ng mga parangal bilang isang nangunggunang negosyante. Nanikip ang dibdib ko, hindi lang sa kalupitan ni Marco, kundi sa pag-iisip kung ano ang pinagdaanan ni Daniel. Namumuhay kasama ang kakilakilabot na lihim na ito, nakikipaglaban sa isang malungkot na laban sa dilim, para lamang magbayad ng pinakamataas na halaga. Click! Isang kakaibang ingay mula sa hagdanan ang bumasag sa katahimikan. Ang aking pandama ay naging alerto. Mga yapak. Hindi ang magaan na lakad ng isang kapitbahay, kundi ang mabigat at sinadyang kalabog ng sapatos na may matigas na suwelas na hindi man lang nagtatangkang magtago. Pagkatapos ay ang kalansing ng metal, ang hindi mapagkakamalang tunog ng mga kagamitan sa pag-lockpick. Nahanap nila ako ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Malamang ay ipinasunod ako ni Marco mula sa asyenda. Hindi niya ako kailanman pinagkatiwalaan at wala siyang balak na hayaan akong umalis nang buhay dala ang mga sekreto ng kanyang pamilya. Hinugot ko ang SD card at isiniksik ito kasama ang sulat ni Daniel ng malalim sa loob ng aking bra. Tumingin ako sa paligid para sa isang sandata. Wala, kundi mabibigat na librong medikal at ang tahimik na kalansay. Crash! Yumanig ang pinto ng apartment sa ilalim ng isang mabigat na hampas. Ang tunog ng nababasag na kahoy ay nakakabingi. Umatras ako patungo sa bintana, kumuha ng box cutter mula sa mesa.
Inilabas ko ang manipis na talim, nanginginig ang aking kamay. Alam kong hindi ko kayang labanan ang mga profesional na goons, ngunit mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa hayaang makuha nilang ebidensya na maglilinis sa pangalan ng asawa ko. Ang mga headlight ng isang kotseng nakaparada sa ibaba ay naghahatid ng sumasayaw na mga anino sa kisame. Ang gabi ay magiging madugo. Tuluyan nang bumigay ang pinto. Bumagsak papasok. 3 malalaking lalaki na nakaitim, ang kanilang mga muka ay natatakpan ng maskara. Ang sumugod papasok na parang mga mandaragit. Ang pinuno ay may mahabang peklat na tumatakbo mula sa kanyang mata hanggang sa kanyang baba. Ang kanyang malamig na mga mata ay iniskan ang silid at nakalock sa akin. Ibigay mo sa amin ang card at gagawin naming mabilis ito. Unggol niya. Dahan-dahang sumusulong isang metal na baseball bat sa kanyang kamay. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw ko, garalgalang boses. "Naka-livestream ako. May mga nakatagong kamera sa lahat ng lugar. Isang sigaw ko lang at ang mga mukha nyo ay kakalat sa buong internet." Itinuro ko ang isang maliit na kumikislap na pulang ilaw sa kisame. Ang low battery indicator ng smoke detector. Ngunit sa madilim na ilaw, sapat na ito upang mapatigil sila. Ang kanilang pag-aalinlangan ay ang tanging pagkakataon ko. "Nababluff lang siya! Hulihin nyo!" Sigaw ng lalaking may peklat sumusugod. Hindi na ako naghintay. Tumalikod ako at tumakbo papunta sa balkonahe. Ang hangin ng gabi ay isang malamig na gulat. Nasa 2 palapag ako. Sa ibaba ay isang makapal na bougainvillea bush at isang tambak ng mga itinapong basura. Ang pagbagsak ay hindi papatay sa akin, ngunit madali nitong mababali ang mga buto ko. Ngunit wala nang ibang daan palabas. Hinawakan ko ang kinakalawang na bakal na rehas, pumikit at tumalon. Bumagsak ako sa mga sanga. Ang matatalim na tinik ay pumunit sa aking balat at damit. Lumapag ako ng parolyo, isang survival instinct na gumana. Ngunit isang matalim na sakit ang tumama sa aking bukong-bukong. Kinagat ko ang aking labi upang pigilan ang pagsigaw at nagmamadaling tumayo. Tumutulo ang dugo sa aking braso, ngunit hindi ko ito naramdaman. Ang adrenaline ay dumaloy sa akin. Kailangan kong tumakbo. "Tumulan siya! Habulin niyo sa baba!" Sigaw ng isang boses mula sa itaas. Ika-ika akong tumakbo patungo sa aking kotse. Kinakapa ang mga susi. Umugong ang makina kasabay ng paglapag ng lalaking may peklat sa lupa. Hinampas niya ang bat. Binasag ang aking side mirror. Inifloor ko ang accelerator. Ang kotse ay humarurot pasulong sa gabi. Iniiwan ang kanilang mga mura sa likuran ko. Nagmaneho ako ng bulag. Ang luha at dugo ay naghahalo sa aking mga labi. Ang tahanan ko, ang huling santuwaryo ng aking mga alaala kasama si Daniel, ay nilapastangan. Mula sa sandaling ito, hindi na ako si Dr. Elena Reyes, ang respetadong mediko-legal. Ako ay isang takas, ang pinaghanap, ngunit isa ring mandirigma na hawak ang sandata na wawasak sa aking kaaway. Nagising ako sa matinding sikat ng araw sa tanghali na tumatagos sa mga butas sa isang yero na bubong. Masakit ang buong katawan ko. Nasa isang lumang inabandunang bodega ng mga medical supply ako sa labas ng lungsod. Isang ari-arian na iniwan ng isang kaibigan sa pangangalaga ko. Ang hangin ay makapal sa amoy ng inaamag na karton at antiseptiko. Ngunit para sa akin, ito ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Ang mga pinsala ko ay puro hiwa at pasa. Ang bukong-bukong ko ay namamaga, ngunit hindi bali. Sa loob ng 2 araw, namuhay ako na parang multo. Kumakain ng tuyong instant noodles at umiinom ng bottled water. Dinisconnect ko ang sarili sa mundo at inilubog ang sarili sa data sa SD card. Minamapa ang mga timeline, lokasyon, at daloy ng pera sa likod ng mga lumang kahon. Nakatuklas ako ng pattern. Laging nag-host si Marco ng isang marangyang charity event o party
Sa parehong araw na dumarating ang isang malaking kargamento, lumilika ng perpektong distraction. At bukas ng gabi, ang korporasyon ay mag-host ng taunang CEO Appreciation Gala sa pinakamaranyang hotel sa lungsod. Ito rin ang gabi na ang pinakamalaking kargamento ng Blue Ice o mga sangkap sa shabu ay nakatakdang dumating. Akala niya nagtatago ako na parang dagan na ipit sa sulok. Nagkakamali siya. Hindi na ako tatakbo. Maglalakad ako diretso sa kanya sa ilalim ng pinakamaliwanag na ilaw sa pinakamapanganib na lugar. Nagpadala ako ng text sa personal na numero ni Marco mula sa isang burner phone. Mahal kong bayaw, pupunta ako sa gala. May dala akong regalo para pasalamatan ka sa 250 milyon. Maging mabuting host ka sana. Binali ko ang SIM card at itinapon ito. Tumingin ako sa refleksyon ko sa basag na salamin. Payat ang mukha ko, magulo ang buhok. Ngunit ang mga mata ko ay nagliliyab sa put. Kinuha ko ang nag-iisang piraso ng makeup na mayroon ako. Isang tube ng dark red lipstick at pininturahan ang maputla kong labi. Ang kulay ay parang dugo. Isang deklarasyon ng digmaan. Bukas, ang mahinang babaeng nagngangalang Elena ay mamamatay. Sa kanyang lugar, isang diyosa ng paghihiganti ang babangon mula sa abo upang angkinin ang katarungan. Ang grand ballroom ng hotel ay isang dagat ng kumikinang na crystal chandeliers at malambot na tugtog ng classical music. Ang mga lalaki na nakabarong Tagalog at taksido ay nakikihalubilo sa mga babaeng nakagowns. Ang hangin ay makapal sa amoy ng mamahaling pabango at peke ng mga tawa. Tumahimik ang buong silid. Sinundan ako ng mga bulungan. Di ba yan ang byuda ni Daniel Reyes? Kakamatay lang ng asawa niya. Nagpa-party na agad. Itinaas ko ang aking no at naglakad ng diretso sa presidential table kung saan nakaupo si Marco, may hawak na baso ng alak. Nanigas ang ngiti sa kanyang muka nang makita niya ako. Elena, sabi niya, tumatayo. Ang boses ay pilit. Anong nakakagulat naman? Akala ko ba nagbibiyahe ka na? Namiss ko masyadong pamilya ko. Sagot ko na may malamig na ngiti na hindi umaabot sa aking mga mata habang hinihila ang upuan sa tapat mismo niya. Inilabas ng waiter ang main course, lobster thermidor. Ang malaking pulang crustacean ay nakahiga sa isang pilak na bandehado. Ang mga sipit nito ay nakataas na parang lumalaban. Kinuha ni Marco ang kanyang kubyertos, ngunit bahagyang nangihinig ang kanyang kamay. Marco, sabi ko, ang boses ko ay mahina, ngunit dinig sa buong tahimik na mesa, habang kinukuha ko ang sarili kong pilak na kutsilyo. Alam mo ba ang pinakamagandang paraan para patayin ang lobster para manatiling matamis ang karne? Kumunot ang noo niya. Anong pinagsasabi mo? Binaliwala ko siya. Idiniin ang dulo ng aking kutsilyo sa dugtungan ng ulo at katawan ng lobster. Sabi nila, dapat mong ibaon ng dulo diretso sa nerve cluster dito. Isang mabilis na galaw. Ang hayop ay agad na mapaparalisa. Hindi makakapalag, hindi makakagawa ng tunog. Pero ang puso nito ay tumitibok pa rin ng ilang minuto. Namamatay ito ng gising na gising, nararamdaman ang paghihiwalay ng laman nito mula sa shell. Napakalinis na kamatayan. Halos parang natutulog lang. Namutla si Marco. Naintindihan niya. Nakita niya hindi ang lobster, kundi ang kanyang kapatid. Nakita niya ang karayom, ang pagkaparalisa, ang takot habang gising na gising. Kumain ka na bayaw? Sabi ko, humihiwa ng kapirasong lobster at inilapit sa aking mga labi. Ang aking mga mata ay nakakadenang nakatitig sa kanya. Huwag mong hayaang lumamig. Parang utang na dugo yan. Kapag pinabayaan mo ng matagal, ang baho ay nagiging imposible ng itago. Ang mesa ay nanigas sa katahimikan. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang mga braso ng kanyang upuan.
Alam niyang hindi ako pumunta para maghapunan. Pumunta ako para ibigay ang kanyang sentensya. Ang tensyon sa mesa ay sapat na para hiwain ng kutsilyo. Tinitigan ako ni Marco, namumuo ang pawis sa kanyang noo sa kabila ng malamig na aircon. Dahan-dahan kong binuksan ang aking maliit na kumikinang na clutch at inilabas ang lumang itim na USB drive ang ibinigay sa akin ni Sarah. Ipinatong ko ito sa gilid ng salaming Lazy Susan sa gitna ng mesa, sa tabi mismo ng aking kalahating kain na lobster. Mukha itong ligaw sa ganoong kagarbong setting, ngunit napakalakas ng dating. Marahan kong itinulak ang Lazy Susan. Umikot ito ng dahan-dahan. Dinadala ang drive patungo kay Marco. Pinanood niya ito na parang isang makamandag na ahas. Ang kanyang mga mata ay pinaghalong kasakiman at takot. Nang umabot ito sa kanya, mabilis na sumunggab ang kanyang kamay para kunin ito. Ngunit mas mabilis ako. Pinatigil ang salamin gamit ang aking kamay. "Huwag kang magmadali, Marco," sabi ko, mababa ang boses. "Kopya lang yan. Ang orihinal, kasama ang buong Project Blue Ocean database, ay nasa isang secure server na may dead man switch. Kung hindi ako makauwi ngayong gabi, o kung magkaroon ako ng anumang aksidente tulad ng sa asawa ko, ang buong package ay ipapadala sa NBI at sa top 10 na diaryo at TV station sa bansa, ganap na 8:00 ng umaga." Nanigas ang kamay niya sa ere. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Ang boses niya ay isang mababang ungol. "Anong gusto mo? Pera? Kaya kong ibigay ang doble, triple. Ibigay mo lang sa akin ang orihinal at lumayas ka sa bansang to." Tiningnan ko siya ng may matinding pandidire. "Hindi ko kailangan ng pera mo," sabi ko, humilig pasulong. "Gusto ko ang totoong passenger manifest para sa flight na yun papuntang London. At higit sa lahat, gusto kong malaman kung saan nagtatago ang lalaking nagpanggap bilang asawa ko sa airport. Ibigay mo sa akin ang 2 bagay na yan, at baka sakaling pag-isipan kong itago ang mga marurumi mong sikreto ng ilang araw pa." Natulala siya. Alam niyang nabulgar na ang kanyang perpektong plano ng pagpatay. Sinubukan niyang bumawi, isang baluktot at mapanganib na ngiti ang nabuo sa mukha niya. "Elena, alam mo, ang pagiging masyadong matalino ay hindi makakabuti sa kalusugan mo. Makikita natin ang tungkol sa kalusugan ko," sabi ko. Tumayo at kinuha ulit ang USB drive. "Pero magagarantiyahan ko sa'yo na ang pagiging chairman mo ay madudurog bago pa man ako mamatay. Meron kang isang gabi para mag-isip." Tumalikod ako at naglakad palayo. Ang tunog ng aking takong ay umaalingaw ng may desisyon sa marmol na sahig. Sa likuran ko, si Marco ay nakaupo ng mag-isa sa kanyang marangyang mesa, isang hayop na nakulong. Alam niyang ang biktima ay naging mandaragit na. Nang gabing yun, nag-buzz ang burner phone ko. Isang text mula sa hindi kilalang numero. 10:00 ng gabi bukas. Penthouse ko sa Rockwell. Pumunta kang mag-isa. Dalhin mo ang orihinal at makukuha mo ang gusto mo. Mayabang pa rin si Marco. Pinili niya ang sarili niyang kuta. Isang penthouse na may pribadong elevator at state-of-the-art security. Akala niya kaya niya akong bitagin doon. Hindi niya alam na ang kanyang sobrang kumpiyansa ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ito ay isang patibong, ngunit kailangan kong pumunta. Hinihinala ko na ang penthouse na iyon ang pangunahing crime scene. Kinabukasan ng gabi, nakatayo ako sa harap ng kumikinang na skyscraper. Ang sandata ko ay hindi baril, kundi ang mga kagamitan ng aking trabaho. Isang vial ng luminol, isang malakas na UV flashlight, at mga sterile evidence bag. Huminga ako ng malalim at humakbang sa pribadong elevator. Umaakyat sa pinakamataas na palapag, kung saan ang katotohanan ay nakatago sa ilalim ng pakitang tao ng karangyaan. Diretsong bumukas ang elevator sa isang nakamamanghang sala.
Nakaupo si Marco sa isang leather sofa. Umiikot ang laman ng baso ng red wine. Sakto sa oras, sabi niya ng minisi. Akala ko nawalan ka na ng tapang. Nandito ako para sa ipinangako mo, sabi ko, iniskan ng mga mata ko ang silid. Ang centerpiece ay isang napakalaking deep red Persian rug, perpekto para sa pagtatago ng mga mansa. Relax. Uminom ka muna, sabi niya. Tumalikod sa akin para pumunta sa bar. Iyon ang pagkakataon ko. Mabilis akong nag-spray ng maraming luminol sa gitna ng alpombra. Hindi ako umiinom, malakas kong sabi. Nililitong siya habang inilalabas ang UV light. Nang humarap siya pabalik, pinindot ko ang main light switch at nilamon ng dilim ang silid. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Sigaw niya. Binuksan ko ang UV light at itinutok ito sa sahig. Isang nakakatakot na tanawin ang lumitaw. Umiilaw ng nakakakilabot na asul sa ilalim ng ilaw ang isang malawak na mansa sa mamahaling alpombra na may mga marka ng kaladkad patungo sa elevator. Ito ay ang reaksyong chemical ng luminol sa iron at hemoglobin. Dugo. Maraming dugo. Ano ito, Marco? Ang boses ko ay nanginginig sa galit. Sabi mo aksidente. Kaninong dugo to? Binugbog mo siya dito, no? Tinurukan mo siya dito mismo, sarad na to. Ang katotohanan na hindi nakikita ilang sandali lang ang nakalipas ay nagliliyab na ngayon sa dilim. Ang gulat ni Marco ay mabilis na naging puot. Hayop ka! Sinadya mo to! Ungol niya, sumugod sa akin. Umilag ako, umatras habang natitisod siya sa dilim. Nang makalapit siya, inilabas ko ang isang lata ng pepper spray at pinakawalan ito diretso sa mukha niya. Sumigaw siya sa sakit, hawak ang kanyang mga mata. Papatayin kita! Hiyaw niya. Ginamit ko ang pagkakataon upang lumuhod, pumunit ng maliit na sample ng fiber ng alpombra na babad sa dugo at isiniksik ito sa isang evidence bag. Ngunit mas mabilis siya kaysa sa inaakala ko. Kahit bulag at galit, humampas siya ng ligaw at tumama ang braso niya sa balikat ko, dahilan para tumilapon ako sa pader. Dumulas ang UV light sa sahig. Narinig niya ang pagbagsak ko at sumugod. Hinawakan ang bukong-bukong ko. Sinipa ko siya gamit ang isa kong paa, ibinoon ang takong ko sa ilong niya. Umungol siya. Lumuwag ang hawak niya ng isang segundo. Mabilis akong tumayo. Kumuha ng mabigat na ceramic vase at inihampas ito sa ulo niya ng buong lakas. Nabasag ito. Umungol siya at bumagsak. Hindi na ako naghintay upang makita kung buhay o patay siya. Tumakbo ako papunta sa elevator. Pilit na pinipindindot ang mga butones. Habang sumasara ang mga pinto, nakita ko siyang pilit na tumatayo. Ang mukha niya ay maskara ng dugo at galit. Ang kanyang madugong kamay ay humampas sa papasarang pinto. Huli na ang lahat. Nakatakas ako at nakuha ko ang ebidensya na mampapadala sa kanya sa hukay. Nagmaneho ako ng diretso sa headquarters ng Homicide Division at hinanap si Officer Cruz. Ipinatong ko ang evidence bag na may madugong hibla ng alpombra at ang USB drive sa kanyang mesa. Heto ang ebidensya nyo, sabi ko. Dugo ng asawa ko mula sa kondo ni Marco at ang buong file sa smuggling operation niya. Itinataya ko ang buhay ko sa integridad mo, officer. Tiningnan ni Cruz ang ebidensya. Pagkatapos ay sa akin. Matapos ang mahabang katahimikan, nilock niya ang pinto ng opisina niya. Dr. Reyes, seryoso niyang sabi. Matagal na kami naghihintay ng ganitong araw. 2 taon na naming iniimbestigahan si Marco, pero madulas siya at protektado. Kailangan namin ng isang piraso ng direktang ebidensya para makakuha ng warrant. Ito na yun. Sapat na ba to? Tanong ko. Sapat na to para hulihin siya sa kasong assault, sabi niya. Pero para pabagsakin ang imperyo niya, kailangan namin siyang mahuli sa akto. Ayon sa intel namin, may malaking shipment na darating bukas ng gabi. Pagkatapos ng nangyari ngayong gabi, matatakot siya. Susubukan niyang ilipat agad ang mga kargamento.
Gagamitin natin yun. Ang plano nila ay mag-leak ng maling impormasyon na sasalakayin ng mga ahente ng NBI ang pantalan sa loob ng 2 araw. Kasama ng patuloy kong pagbabanta, ang pressure ay pipilit kay Marco na personal na pang-asiwaan ang paglilipat ng kanyang iligal na kargo sa mismong gabing iyon. Ito ay isang mataas na sugal, ngunit tinatarget nito ang 2 niyang pinakamalaking kahinaan: kasakiman at takot. Humahagupit ang hangin sa mga patong-patong na shipping container sa Manila Port. Mula sa isang surveillance van ng pulisa, pinanood ko habang ang isang convoy ng mga itim na SUV ay huminto sa tapat ng isang bodega. Lumabas si Marco, mukhang taranta, sinisigawan ang kanyang mga tauhan na magkarga ng mga kahon sa naghihintay na mga truck. Nandito siya, bulong ni Cruz, nanonood sa pamamagitan ng night vision binoculars. Nasa posisyon na ang tactical team, naghihintay ng signal. Naghintay sila hanggang sa halos puno ng mga truck ng droga at maruming pera. Tinitiyak na ang ebidensya ay hindi maikakaila. Oras na, Dr. Reyes. Tumango sa akin si Cruz. Kinuha ko ang burner phone at nag-type ng huling mensahe. Marco, ang ganda ng simoy ng hangin sa dagat, no? Darating na ang mga pulis sa loob ng 3 minuto. Iniisip ko lang, ako bang nagpadala sa kanila ng lokasyon mo? O sinend ko ba sa'yo ang lokasyon nila? Pinindot ko ang send. Sa pamamagitan ng monitor, nakita ko siyang basahin ang text. Nanigas siya. Ang mukha niya ay puno ng purong takot. Set up to! Tara na! Alis! Sigaw niya. Binitawan ang kanyang telepono at tumakbo patungo sa kanyang SUV. Iniiwan ang kanyang mga tauhan. Pasukin niyo! Utos ni Cruz. Agad na inilawan ng mga floodlights ang buong lugar. Umalingaw ang mga sirena. Pulis to! Ibabang mga armas! Isang boses ang dumagundong sa loudspeaker. Naglabasan ng mga tactical officer mula sa mga anino. Nagkanya-kanyang takbo ang mga tauhan ni Marco, ngunit mabilis silang nahuli. Sa huling desperadong hakbang, hinablot ni Marco ang isang malapit na kargador, bumunot ng baril, at itinutok ito sa ulo ng lalaki. Huwag kayong lalapit o sasabog ang utak nito, tili niya. Kinakaladkad ang takot na hostage patungo sa gilid ng pantalan. Bigyan niyo ako ng kotse. Full tank, walang susunod. Ang standoff ay mainit. Isang nakamamatay na sitwasyon. Kailangan niya ng psychological shock, isang distraction. Huminga ako ng malalim at lumabas ng van. Naglalakad sa matinding liwanag ng mga floodlights. Marco! Tawag ko. Ang boses ko ay malinaw at matatag sa kabila ng hangin. Mabilis siyang lumingon. Nanlaki ang mga mata sa hindi paniniwala. Ikaw, ang lakas ng loob mo magpakita dito. Bakit hindi? Lumapit ako, nakatitig sa uso ng baril niya. Pinatay mo ang asawa ko. Sinubukan mo akong patayin, pero nakatayo pa rin ako. Nandito ako para panuurin ang pagkasunog ng mundo mo. Tumahimik ka! Kasalanan mo ang lahat ng to! Sigaw niya. Ang galit niya ay nanaig sa kanyang tactical sense. Inilipat niya ang baril mula sa sentido ng hostage at itinutok ito ng diretsyo sa akin. Bang! Isang matalim na putok ng rifle ang umalingaw-ngaw mula sa bubong ng isang kalapit na container. Tinamaan ng bala ng sniper si Marco nang direkta sa kanyang kanang balikat. Sumigaw siya. Ang baril ay tumalsik mula sa kanyang hawak at bumagsak sa madilim na tubig sa ibaba. Bumagsak siya. Hawak ang kanyang dumudugong braso habang dinumog siya ng mga opisyal. Ang click ng posas ang huling tiyak na tunog. Pinanood ko ang dating makapangyarihang lalaki na idinidiin sa maruming semento at nakaramdam hindi ng tagumpay, kundi ng isang malalim at walang laman na kalungkutan. Nakamit na ang hustisya, ngunit sa halagang hindi na muling mababayaran. Sa malamig na interrogation room, tahimik na nakaupo si Marco. Wala na ang kanyang tapang. Dumating ang kanyang abogadong de Campanilla, nagpapakita ng makapal na file kay Officer Cruz. Ang kliyente ko ay may dokumentadong kasaysayan ng paranoid schizophrenia, mayabang na pahayag ng abogado.
Ang kanyang mga aksyon ay resulta ng isang psychotic break. Humihiling kami ng immediate psychiatric hold, hindi paglilitis sa korte. Ito ang klasikong get out of jail free card para sa mayayaman at makapangyarihan. Dumilim ang mukha ni Cruz nang makita ang perpektong peke ng mga dokumento. Alam ko ang istilong ito, ngunit maling kalaban ang pinili nila. Papasukin niyo ako, sabi ko kay Cruz. Pamilya ako. May karapatan akong kausapin siya. Kaya ako siyang pasulitin. Pumasok ako sa kwarto at umupo sa tapat ni Marco. Nagsimula siya sa kanyang acting, bumubulong ng kung ano-ano. Ang mga mata ay blanko. Wala akong sinabi. Inilatag ko lang ang mga litrato isa-isa. Ang marka ng karayom sa likod ng tainga ni Daniel, ang livor mortis sa kanyang likod, ang umiilaw na asul na mansa ng dugo sa rag. Magaling kang umarte, Marco. Mahina kong sabi. Pero, alam mo ba ang pakiramdam ng turukan ng succinylcholine? Una, bibigat ang talukap ng mata mo. Tapos, mamamanhid ang dila mo. Tapos, ang buong katawan mo ay magiging bato. Pero ang isip mo ay gising na gising. Narinig ni Daniel ang bawat salitang sinabi mo. Naramdaman niya ang lahat ng ginawa mo sa kanya. Na-suffocate siya ng gising. Tumahimik ka! Sabi ng tumahimik ka! Bigla siyang sumigaw, tinakpan ng kanyang mga tainga gamit ang mga kamay. Ang kanyang acting ay nabasag. Hindi mo naman talaga gustong patayin siya nung una, di ba? Pagdidiin ko. Gusto mo lang siyang takutin para ibigay sa iyo ang SD card, pero namali ka ng kalkula sa doses. O baka hinayaan mo na lang siyang mamatay habang abala ka sa pag-ayos ng scene. Mamamatay tao ka, Marco. Pero duwag ka rin. Hindi ko siya pinatay! At tunggal niya, hinampas ang kanyang mga kamao sa mesa. Tumatalsik ang laway mula sa bibig niya. Gusto ko lang na makinig siya. Kinalkula ko ang dosis. Masyado lang siyang mahina. Hindi ko kasalanan yon. Ang pagamin ay lumutang sa hangin. Sa labas ng one-way mirror, nirecord ng mga detective ang bawat salita. Nanigas si Marco, napagtanto na kakatali lang niya ng lubid sa sarili niyang leeg. Ang paglilitis ay naging piyesta para sa media. Ang abogado ni Marco ay nagtanghal ng isang grandiosong palabas. Iginigiit ang insanity plea. Nang ako na ang magsasalita sa witness stand, lumakad ako ng kalmado at maayos. Your Honor, panumula ko. Ang boses ko ay umaalingaw ng malinaw. Sinasabi ng depensa na ang nasasakdal ay umiinom ng antipsychotic medication sa loob ng 3 taon. Nais kong ipakita ang resulta ng blood toxicology screen na kinuha mula kay Mr. Reyes noong gabi ng kanyang pag-aresto. Itinaas ko ang ulat. Walang bakas ng olanzapine o risperidone sa kanyang sistema. Sa halip, nakatagpo kami ng mataas na antas ng methamphetamine o shabu, isang stimulant na magbibigay daan sa kanya upang metikulosang planuhin ang isang pagpatay at magpatakbo ng imperyo ng droga ng may perpektong linaw. Hindi siya baliw, Your Honor. Siya ay sadyang ganid at masama. Ang aking testimonya na nakabatay sa siyensya ay nagwasak sa kanyang depensa. Matapos ang ilang oras na deliberasyon, dumating ang hatol. Para sa mga krimen ng pagpatay at drug trafficking na may nagpapabigat na pangyayari, si Marco Reyes ay hinatulan ng pinakamabigat na parusa. Habambuhay na pagkakulong na walang parol. Reclusion perpetua. Ang maso ng hukom ay bumagsak na parang guillotine. Tinatapos ang trahedya ng isang pamilyang bulok mula sa loob. Isang buwan ang lumipas, sa kaarawan ni Daniel, nakatanggap ako ng isang nakaschedule na email. Ang subject line ay 2 salita lamang. Para sa aking asawa. Ito ay isang maikling video na nirecord niya bago ang kanyang biyahe. Nakangiti siya sa kanyang mesa, ang mainit at mapagmahal na ngiti na labis kong na-miss. Hi Alina!
Ang boses niya ay pumuno sa tahimik na silid. Kung pinapanood mo ito, ibig sabihin na bigo ako. Huwag kang umiyak. Wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Ang tanging pinagsisisihan ko ay hindi na ako makakasabay sa paglalakad mo. Huwag mong hayaang ang nangyari ay mantanim ng galit sa puso mo sa mundo. Sa kopya ko ng 100 Years of Solitude, may isiniksik akong bank certificate. Malinis na pera yon. Perang pinaghirapan ko mismo. Gamitin mo para maging malaya. Mamuhay ka ng masaya para sa ating dalawa. Mamahalin kita, magpakailanman. 3 taon nang lumipas, nakatayo ako sa isang podium sa University of Santo Tomas. Hindi na ako nagtatrabaho sa morgue. Isa na akong propesor na nagtuturo sa susunod na henerasyon. Ang araw sa umaga ay dumadaloy sa bintana, nagbibigay liwanag sa mga muka ng aking mga estudyante. Tandaan ninyo, sabi ko sa kanila, ang boses ko ay matatag at sigurado. Ang scalpel ng isang siruhano ay nagliligtas ng mga buhay. Ang scalpel ng isang mediko legal ay naghahatid ng katarungan para sa mga patay. Ang trabaho natin ay sa malamig na bangkay, ngunit ang ating mga puso ay dapat laging nag-aalab sa pagnanasa para sa katotohanan. Huwag ninyong hayaang ang talim ninyo ay mapurol ng pera o kapangyarihan. Isang alon ng palakpakan ang pumuni sa lecture hall. Numumiti ako, tumitingin sa labas sa maliwanag na asul na langit. Ang nakaraan ay payapa na. Ang sakit ay naging lakas. At alam kong sa kung saan man sa malayo, nakangiti si Daniel.